Tawagin po ninyo ako sa pangalang Nolito. 43 na rin po ngayon at taga-Tarlac. Sa kasalukuyan ay pamilyado na rin ako at may isang anak na lalaki. Naganap yung kwento kong ito noong taong 2010 sa isang baryo dito sa amin sa Tarlac na hindi ko na lang siguro pa pangalanan pa. Hindi pa po nadidevelop yung lugar nila ate noon na tawagin po nating Ate Rina. Mapuno pa talaga, namang liblib pa yung lugar. Kaya naman punong-puno ng mga kwentong kababalaghan. Nakatira naman kami dati sa Caloocan ng asawa kong tawagin nating Renalyn sa poder ng kanyang mga magulang. Maayos naman sana yung paninirahan namin doon. Nang sa hindi inaasahang pangyayari ay sumiklab yung isang malaking sunog na tumupok ng mga kabahayan at nawalan nga ng bahay yung ilang daang pamilya sa aming lugar. Masakit mang isipin ay kasama na rin po dito yung bahay ng aking binan kung saan kami nakatira at yung kabuhayang pinundar namin ni Renalyn na mini grocery. Mula sa pagtatrabaho naming dalawa sa Taiwan noong magsyota pa lamang kami. Talagang nagpundar po kami noon kahit hindi pa kami mag-asawa. Pero nawala rin po yun. Dahil walang-wala na nga kami noon ay sinubukan naming lapitan yung halos lahat sa aming mga kamag-anakan sa parehong side. May ilan na tumulong at meron din na hindi nga nag-reply. Hindi naman kami nagdamdam noon dahil iniisip naming mag-asawa na makakalagpas rin kami sa sitwasyong ito. Nang nalaman nga ng ate ko na wala kaming matitirahan ay inutusan niya kung doon na muna manirahan sa kanilang bahay sa Tarlac. Total naman ay walang tao doon dahil silang mag-anak ay nasa Alberta sa Canada. Pansamantalang doon na daw muna kami manuluyan upang masiyasat ko din yung lugar dahil sa tagunga ito at liblib. Isa pa ay natatakot din sila ate na baka tiran nga ng masamang nilalang o espiritu yung bahay na yon. Dahil nakatenga lang din at tinutubuan na ng sandamakmak na mga damo at mga halamang ligaw. Kahit nahihiya nga itong si Renalyn sa tulong ni ate, ay wala na rin naman kaming nagawa kundi yung manirahan doon sa tulong na ino-offer nito. Isinama nga namin yung mga magulang ni Renalyn pero hindi sila sumama dahil hindi nga nila maiwan yung kanilang kabuhayan. Naiintindihan naman namin yung sitwasyon kaya't hindi na namin sila pinilit pa. Sa totoo lamang po, ay sobrang laking adjustment po yung aming pinagdaanan ng asawa ko sa lugar nila Ate Rina. Kulang-kulang po kasi yung mga tindahan din doon na kahit asin nga po at paminta ay kinakailangan mo pang lumabas at magpakalayo-layo makabili lamang ng mga yon. Isa pa ay nasa looban din po yung bahay. At wala rin po kaming masasakyan para kahit sana papano ay hindi kami mahirapan sa pagpunta at paglabas doon. Buo na nga po at maayos yung bahay na yon. Kumpleto na rin po ito sa lahat ng mga gamit na magagamit na rin namin sa pang-araw-araw. Kaya naman kahit papano ay maswerte pa rin kami dahil wala na kaming po problemahin sa bahay. At yung tanging kailangan na lang po namin gawing mag-asawa ay magtrabaho at magpundar ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Mapalad kaming dalawa dahil agaran kaming nakatanggap ng trabaho noon. Bale, ilang metro pa yung madadaanan mo bago yung susunod na bahay na may taong naninirahan. Pero kahit na gano'n ay maayos naman at ligtas naman sa baryo. Dahil nagpapatrolya naman yung mga tano doon. At meron ding mga ilaw sa mga poste sa kalsada. Pero kahit na gano'n ay hindi pa rin ako nagpakampante sa lugar. Mahirap na at baka mapano pa nga kami ng asawa ko doon. Nang sumunod na 3 araw noon, ay nagkaroon kami ng importanteng gagawin at dahil doon ay ginabi na nga ako ng uwi. Mga alas 9 na rin po yata yon matapos kong makababa sa terminal ng tricycle at maglakad papauwi ng bahay. Kung saan nauna na nga makauwi si Renalyn. Habang naglalakad papauwi ng bahay ay napagawi nga ako sa kabilang dulo kung saan mapuno at medyo madamo. Naka-headphone po ako noon at nakikinig lang ako sa tugtog. Nang bigla pong maging static yung tunog na lumalabas sa headphones ko. Kaya agaran ko pong inalis ito dahil masakit nga po itong pakinggan. At sa hindi sinasadya ay napatingin nga ako sa itaas at napansin ko yung isang bahagi ng punong yon na tila may nakadapong kung anong malaking ibon. Panandalian akong tumigil noon at pinakasipat ko yung nilalang na nakadapo doon. Nang bigla na lang na tila nagmulat yung mga mata nito at isang pares ng mapupula tila nagbabagang mga mata yung dahan-dahang tumingin sa akin. Agad akong inakyat ng matinding takot noon dahilan upang maistatwa nga ako sa aking kinatatayuan.
Binala ko pa sanang tumakbo patakas noon. Pero kahit na anong utos ng isipan ko sa aking mga paa at binti na humakbang na tumakbo, ay hindi ko po yun magawa. Halos panawan nga ako ng ulirat ng dahan-dahang yumugyog yung puno at magsimulang humuni yung nakakatakot na malaking ibon. Nasa totoo lang po, ay hindi ko maintindihan kung ano nga bang paghuni yung ginagawa nito. Pero alam kong hindi ito normal. At yun po yung unang pagkakataon kong makarinig ng ganong klaseng ingay mula sa ganong ibon. Paulit-ulit po na tunog yun na hindi ko maintindihan. Muntik na nga akong matumba noon sa aking kinatatayuan nang magsimulang ibuklat ng malaking ibon yung kanyang malapad na itim na pakpak. Sabay pagpagpag nito. Ilang ulit kong pinagsusuntok yung hita ko noon at binti upang makagalaw na. Nang maramdaman kong tila lilipad na nga yung ibon at mukhang ako nga yung pinupunterya nito. Nang maigalaw ko na nga yung aking mga binte, walang ano-ano. Bumalikwas nga ako noon at buong lakas na kumaripas ng takbo, papauwi ng bahay. Bagaman hindi ko na nga nakikita kung sumusunod pa ba yung ibon na yon, ay ramdam ko pa rin sa aking likuran yung malamig at malakas na palo ng hangin mula sa malakas na pagpagaspas ng pakpak nung malaking itim na ibon. Nung matanawan ko na nga yung bungad ng bahay ay lalo pa akong nagmadali at mabilis na kumatok para mabuksan ni Renalyn. Mabuti na nga lang at gising pa ito kaya't napagbuksan naman ito ako agad. "O mahal, ano bang nangyari sa'yo? At para kang nakakita ng nakakatakot ah." Tanong pa nga nito habang ako ay hinihingal at nakasandal sa saradong pintuan. Wala to. Hinabol lang ako ng aso." Sambit ko na lang po noon bilang mababaw na lang napalusot. Siyempre nagsinungaling na rin po ako. Dahil kung sasabihin ko nga po yung tunay na humabol sa akin ng gabi yon, ay alam kong matatakot din siya kapag nalaman ito. Ikaw ba namang sabihin mo sa asawa mo na hinabol ka ng isang aswang, di ba? Aligaga po ako ng gabing yon na halos magpaikot-ikot lang ako sa aming kama habang masarap na nga yung tulog ng asawa ko. Hindi ko po alam pero nung mga sandaling yon ay hindi ako dinadalaw ng antok. Marahil ay sa sobrang takot ko nung hinabol nga ako ng malaking itim na ibon. Na-stress po talaga ako noon, kaya't minabuti ko na munang lumabas ng bahay upang magyosi. Makabawas-bawas man lang sa takot at isipin para kahit papano ay gumaan yung aking pakiramdam. Maglilimang minuto pa lang po akong naninigarilyo sa may labas ng bahay noon nang marinig kong tila nagkikis-kisan nga yung mga halaman sa likod ng aming bahay. Indikasyon na meron kung sino doon. Dali-dali kong itinigil yung aking paninigarilyo at tahimik na nakiramdam kung sino nga ba yung naroon dahil tuloy-tuloy nga sa pagyugyog nang mahihina yung mga halaman. Marahan kong inabot yung mahaba at matabang kahoy na naroon lang sa labas ng bahay. Sadya kong inilagay yon doon upang magamit sa mga sitwasyong alanganin. Lalo na nga kung may mga ligaw na hayop na mapagawi doon. Hindi natin masabi, di ba? Papalapit ako sa mga ingay sa mga halaman noon habang hawak ko ng mahigpit yung matabang kahoy sa aking dalawang kamay. Habang nakamuwestra at handa nang umatake anumang sandali. Ihahataw ko na nga po sana yung kahoy sa may gawin ng halaman nang biglang lumabas doon ang tanod na si Mang Daniel. Anak naman ng ano, Mang Daniel, muntik na kitang mapatay. Hatawin ko na sana dito sa may halaman eh. Teka, ano bang ginagawa mo dito? Oras na oh. Tanong ko pa nga po noon. Ikaw pala yan. Nung nagpapatrolya kasi ako kanina sa kabilang dulo, may napansin akong matanda na mukhang hindi taga dito. Ilang ulit ko siyang nakitang napapadaan, pero hindi siya kumikibo sa mga tanong ko. Umaakto din ng weirdo yung matandang yon. Kaya naman sinubukan kong muling lapitan. Ilang bahay yung binaybay ko hanggang makalagpas ako dito sa bahay ninyo. Sa pagtatansya ko nga, ay papunta na ako doon sa may dulo. Malapit ko na sanang maabutan yung matanda. Pero nung na-corner ko na siya ay bigla itong naglaho na parang bula. Matapos nagsuot sa mga talahiban. At katakatakang isang malaking ibong itim na yung nakita ko sa may uluhan ko. At hinabol ako nito hanggang dito nga ako sa inyo nakalabas. Dito na rin ako nagtago. Nasagot naman po nito at mahabang kwento. Dahil sa aking mga narinig, ikwento ko rin sa kanya yung aking karanasan kanina nung hinabol din ako ng itim na ibon
Nabagaman unang ang nagkwento sa akin si Mang Daniel ng parang ganon din. Pero eksaktong-eksakto po talaga yung pagkakalarawan namin noon at parehong ibon po yung humabol sa akin at sa kanya. Mag-iingat kayo ng asawa mo. Malaki yung posibilidad na yung ibong yon ay talagang aswang. At ito rin yung weirdong matandang lalaki na sinundan ko kanina na biglang naglaho. Mahirap na sa panahon ngayon, kaya dapat tayong mag-ingat. Saad pa nga ni Mang Daniel sa akin noon habang pinapakita yung isang supot ng asin na kanyang pangproteksyon di umano. Kinaumagahan ay maaga kong bumangon noon at nag-asikaso. Kahit na inaantok pa dahil mahaba-habang kwentuhan namin ni Mang Daniel, ay inihanda ko na nga po yung lahat para hindi na nga mag-asikaso pa si Renalyn. Mauna po kasi akong pumasok kaya ako na nga yung kumilos sa umaga. Habang naglalakad sa labas papunta doon sa terminal ng tricycle, ay napansin ko yung kumpulan ng mga tao at ilang motoristang napapadaan. Dahilan upang magkaroon nga ng traffic noon sa may kalsada. Dahil sa maaga pa naman ako ay minabuti ko na rin makiusisa sa kung ano nga ba yung tinitignan at pinagkukumpulan ng mga tao doon. Nakipagsiksikan nga ako sa ilang mga kalalakihang may dalang mga yantok at batuta. Nasa aking wari ay mga tanod sa lugar at hindi makalapit dahil sa dami ng taong nakikiusisa doon. Maya-maya ay may narinig akong mga usapan ng mga tanod na nakaharang. Nabiktima na naman ng salot na aswang yung inesenteng residente na taga rito. Hayop talaga yung mga aswang na yan eh. Mahuli ko lang yan. Babalatan ko ng buhay. Saad pa nga po nito na tila ikinabingi ko ng saglit matapos makumpirma na tama nga yung mga sinabi ni Mang Daniel sa akin kagabi. Sabi po kasi nito, hinabol daw ng mga kasamahan nila nung isang gabi yung demonyong yon, pero napakabilis daw at napakalakas nung aswang na kahit nagawa nga raw nila itong lampatin at iginapo sa isang puno, ay nagawa pa rin daw nitong makawala. Dahil sa lakas daw at pagpupumilit nito, wala na raw nagtangkang humabol sa aswang na yun dahil natakot daw sila na baka mabalikan pa. At ayon nga raw sa mga kasamahan ni Mang Daniel, huling nakita raw nila itong tumalon palabas ng bako doon sa isang bakuran ng isa ring kababaryo. Sa puntong yon ay nanginig nga sa takot yung buong kalamnan ko matapos naming marinig yung kwento ng dalawang tanod. Naisip ko po noon na paano na lamang kung inabutan rin ako ng aswang na yun kagabi. Di paniguradong ako na nga yung natagpuan nilang walang buhay doon. Ayon sa ilang nakakilala sa bangkay, isa raw itong tricycle driver na galing sa inuman kagabi. At madaling araw na raw itong umuwi. Marahil ay papauwi na rin sana daw ito. Nang maispatan nga siya ng aswang na yon at naisipang lapain. Halos maihina nga ako sa takot nang makita ko yung senaryo ng huling biniktima nito kagabi. Awang-awa ako noon sa lalaki dahil bukod sa wala itong lamang loob, ay nanunuyo na rin po yung katawan nito na parang sinipsip ng todo yung lahat ng dugo sa kanyang katawan. 38 pa lang po yung lalaking yon, pero grabe na po yung pamamayat nito na parang hindi siya mukhang 38. Talagang kakaiba po yung itsura ng bangkay. Mabigat man yung loob ko sa aking mga nakita at narinig, minabuti ko nang umalis noon at pumasok na lang sa trabaho. Maghapon akong napaparaning noon sa trabaho dahil hindi mawala sa isipan ko ang tungkol sa gumagalang aswang na yun sa baryo kung saan nga kami nakatira. Pagpatak ng alas 5 ay nagmadali na akong umuwi noon sa bahay sa takot na muling makaharap yung aswang at baka sundan ako ulit nito. Pag-uwi ko ay kinausap ko si Renalyn tungkol dito at sinabi yung mga tunay na kaganapan sa lugar. At sa puntong yun ay nag-decide na nga po kaming umalis na lamang sa baryo dahil sa takot. Inamin din po kasi sa akin ni Renalyn na maging siya pala ay napapansin yung matandang lalaking umaaligid tulad nga ng sabi nung tanod na si Mang Daniel. Katunayan daw ay nililihim lang daw niya sa akin pero kinakabahan na rin daw siya sa matanda. Kaya naman nung sumunod po na araw ay kinausap ko si Ate Rena at sinabing aalis na lang kami doon. Ipinaliwanag rin po namin yung mga nangyari at mga sitwasyon. At sinangayunan rin naman po nito yung aming naging desisyon. Pagkalipas pa ng ilang araw ay nilisan na nga po namin yung lugar. Lubos naman naming pinagpapasalamat yung tulong ni ate syempre. Pero mas okay na rin pong umalis na lang kami.
dahil mukhang kami na nga po yung kinukursunadahan ng nilalang. Magmula namang lumipat kami ay wala na rin kaming naramdaman kung ano syempre. Hindi na kami muling nakaengkwentro pa ng ganitong nilalang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo kahit medyo maikli lamang. Paalam. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Lalong-lalo na syempre sa ating narrator. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Ador, Tubong Mindanao. Mahigit 40 taong gulang na rin sa ngayon. Meron na rin po akong asawang tawagin na lang po natin sa pangalang Letty. Isang mabait at masipag na may bahay. At meron din kaming 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Malalaki na rin po sila ngayon. Pero noong panahong ikukwento ko nga po ito, ay syempre maliit pa lang po sila. Mga bata pa na halos hindi pa nga nakakapag-aral. Nakatira kami sa isang liblib na bahagi ng Mindanao. Ang aming baryo ay napapalibutan ng malalaking puno. Mga kasya, mangga, at ilang mga punong hindi ko na rin kilala yung pangalan. Basta't matataas po at malalapad yung kanilang mga dahon. Makakapal rin yung damuhan doon. At sa gabi halos walang ingay kundi yung huni ng mga kuliglig, iyak ng kung ano-anong mga hayop, at pag-aspas rin ng mga ibon. Ang daan papunta sa bayan ay hindi pa sementado. Lupa lang na kung tag-ulan ay halos hindi nga madadaanan ng motorsiklo. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy at pawid. Nakatuntong sa malaking haliging kawayan. Walang kuryente nung mga panahong yon. Kaya yung ilaw namin ay gasera pa at kung minsan naman ay kandila. Ang hangin po sa gabi ay medyo malamig at yung dilim ay parang kumakain ng liwanag. Doon nga nagsimula yung isa sa pinakamalupit na karanasang hindi ko malilimutan. Ang pagkakatagpo namin ng pinsan kong tawagin nating Tino sa isang aswang. Ito pong si Tino ay halos kaedad ko lang din. Lumaki po kaming magkasama. Pareho naman kaming sanay sa bukid at gubat. Kung minsan naman, kapag mahirap yung panahon at wala kaming masyadong ani, ay umaasa po kami sa pangangaso. Sa gabi, lalo na kapag maliwanag yung buwan, pumapasok po kami sa mga kakahuyan para maghanap ng baboy ramo at kung ano-ano pang pwedeng makain. Nung gabing yon ay maliwanag po yung buwan. Bit-bit ko noon yung aking sibat at itak. Samantalang itong si Tino ay may dalang flashlight na pang-ilaw. Tahimik kaming naglalakad noon sa masukal na parte ng gubat. At sa kalayuan ay meron kaming narinig na pag-ugong ng isang baboy ramo. Ador, dito tayo. Bulong pa nga po ni Tino noon nang maselayan ko na tumalon yung baboy ramo mula sa damuhan. Agaran kong hinabol yon. Dala po yung sibat. At sa pagmamadaling mahuli ito ay nagkahiwalay nga po kami ni Tino. Hindi ko na po siya nakita. Ako lang po yung patuloy na tumatakbo. Hanggang sa nawala na nga po ito sa aking paningin. Napahinto ko noon at napansin ko na may kakaibang ingay na parang may bumagsak sa lupa. Maingat po akong nagkubli noon sa damuhan. Doon sa bahaging may bumagsak, nakita kong may lalaking nakadapa. Nagtaka ko noon sapagkat wala naman akong nakitang tao kanina. At yung narinig ko lang ay yung parang may bumagsak mula sa ere. Ang katawan po nito ay nanginginig at dahan-dahan ay nagbago po siya ng kanyang anyo. Mula sa nakakatakot na anyo na merong mahabang mga kuko, pulang mata at balat na nangingitim, unti-unti po yung bumalik sa itsura ng normal na tao. Yun po yung naabutan ko. Wala pong saplot yung kanyang katawan. Grabe rin yung pawis nito at hingal na para bang kakapanganak lang ng isang halimaw. Siyempre, naaninag ko rin po talaga yon dahil nasanay na rin yung mata ko sa dilim. At kahit papano ay meron namang liwanag mula sa buwan. Nanlamig yung katawan ko noon. Doon ko nga napagtanto. Aswang itong nakikita ko. Biglang may narinig akong mga yapak noon. Walang iba kundi si Tino, na sinundan na rin pala ako. Tumakbo ito dala yung kanyang flashlight. Hindi niya alam na meron akong nakikita. At sa hindi inaasahan ni Tino,
ay tumapat yung liwanag ng flashlight doon sa nakadapang lalaki. Agaran po nito kaming namataan. Nagkatitigan pa nga kami. Ako, si Tino, at yung hubad na lalaki na kagagaling lang sa pagiging halimaw. Matalim po yung kanyang mga mata. Parang nanunukat kung aatakihin ba kami. Ngunit sa isang iglap lamang ay tumalikod po ito at mabilis na tumakbo na rin palayo. Halos parang hangin po sa bilis ito. Naiwan kaming dalawa na nanginginig at hindi makapaniwala sa aming mga nakita. Ador, aswang ba yun? Yun, di ba? Bulong pa nga po ni Tino na noon ay medyo nanginginig pa rin. Napatango lang ako noon. Hindi ko na magawang magsalita. Akala po namin noon ay natapos na rin, na baka hindi na kami guguluhin noon. Pero syempre nagkamali kami. Kinabukasan, nagsimula po yung mga aso naming kahol ng kahol sa ating gabi. Tuwing sisilip nga kami wala namang tao. Hanggang makalipas nga yung ilan pang mga araw. At naging mas madalas yon. Ang mga kahol ng aso ay tila bang merong sinusundan. Paikot-ikot lang sa paligid ng bahay. Isang gabi, magkasabay naming narinig ni Tino ang malakas na mga kahol. Lumabas nga po kami doon. Dala niya yung flashlight at dala ko naman yung itak. Ngunit laking gulat namin nang makita yung aming aso na nakahandusay na nga sa lupa. Uwak-wak po yung tiyan nito at nagkalat yung kanyang lamang loob. Nanginginig yung kamay ko noon at si Tino naman ay napaluhod sa may tabi ng aso. Ador, bumabalik-balik siya dito. Sambit pa nga po nito. Kinabukasan ay nakita naming may mga malalim na kalmot sa dingding ng aming bahay. Hindi na yun gawa ng aso o pusa. Malalaki yun at mahahaba na tila ba sinadya upang takutin kami. Simula po noon na hindi na kami mapakali. Gabi-gabi ay tila merong nakamasid. Ang mga anak ko ay umiiyak sa gabi at si Leti naman ay palaging gising. Nakikinig lang kung meron bang mga kaluskos. Talagang nagmamatsyag rin po ito. Si Tino naman po ay laging nasa bahay ko. Natatakot na itong umuwi ng mag-isa. Magkatabi lang naman po halos yung bahay pero yung dilim po sa pagitan ay talagang nakakapangilabot din. Minsan, naririnig naming parang may humahaplos sa bubungan. At kung minsan naman ay may mga yapak na paikot-ikot sa ilalim ng aming bahay na kawayan. Ngunit tuwing sisilipin ko ay wala naman. Yung aso namang alaga ni Tino ay mga 1 linggo lang at sumunod na rin po sa kinahinatnan ng aming alaga. Wakwak rin po yung tiyan nito at wala na ring mga lamang loob. Hindi na kami makatiis noon. Kailangan na naming lumaban. Pero paano? Ang alam lang namin ay bawang, asin at mga dasal. Ngunit may mga matatandang tumulong noon. Ang sabi nila sa aming lugar daw sa Mindanao ay meron pang dagdag na paraan. Maglagay daw ng uling at durugin ito. Ipahid daw sa paligid ng bahay para hindi makalapit yung mga nilalang ng dilim. Magbitbit rin daw ng pulang tela dahil sabi nila iniiwasan umano ng aswang yung kulay na iyon. At higit sa lahat, maganda raw ng apoy dahil kahit gaano raw ito kalakas ay takot rin daw ito sa liwanag at init. Kaya isang gabi, nagplano po kami ni Tino. Naglatag kami ng mga bawang sa bintana. Naglagay rin ng asin sa mga hagdan at pinto. May dala kong uling na pinahid ko sa katawan at sa paligid ng dingding. Naghanda rin kami ng apoy noon at mga tuyong kahoy. Muli, kumahol po yung aso ng kapitbahay. Muli ay meron ding mga yapak. Ngunit sa gabing yon ay hindi na kami umatras pa. Lumabas po ako noon. Hawak yung itak at meron ding sinding apoy. Si Tino naman po ay nakatutok yung flashlight sa paligid. At doon po namin siya nakita noon. Yung parehong lalaki ngunit ngayon ay hindi na tao. Mahaba yung kuko nito. Pulang-pula yung mata at yung bibig ay merong matatalim na mga pangil. Bigla na lang po itong umatake ngunit nagtulungan po kami ni Tino. Tinapat ko nga yung sindi ng apoy noon at bigla po itong umurong. Nang tangkain niyang umatake, sinugod ko at hinampas ng itak. Habang si Tino naman po ay sumisigaw at pinapailawan ito. Umalingaw-ngaw yung kanyang mga sigaw. Malakas at nakakapangilabot. Bago nga ito mabilis na tumalon palayo doon sa dilim ng gubat. Hindi naman nagtagal
ay tumalon siya sa bubong ng bahay ni Tino. Ang mga paa po nito ay parang sa hayop at kumapit po ito sa pawid. Nung nandoon na siya sa ibabaw ay parang yumayanig yung bubungan. Sigaw ng asawa ni Tino noon mula sa loob. "Ador! Tino! Diyos ko po, tulungan niyo ako!" Sigaw pa nga po nito, kaya't mabilis kaming kumilos noon. Sinindihan ko na nga po yung tuyong kahoy na nakahanda. Ang apoy ay nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. At doon ay mas malinaw naming nakikita yung kanyang anyo. Hindi talaga ito tao, kundi isang ganap na halimaw. Ang kanyang bibig ay bumubuka ng napakalaki at nakita namin yung mahahaba at matutulis na mga pangil. Sinugod ko siyang muli noon at kahit nanginginig, tinampas ko ng itak yung kanyang binti. Nagawa ko po yun at napasigaw po ito sabay talon pababa. Ngunit hindi ito bastang umalis dahil nais pa rin itong kami ay tapusin. Dahil sa sobrang ingay, ang sigaw ng halimaw at yung mga sigawan rin namin, unti-unti nang naglabasan yung aming mga kapitbahay noon na iba pa. Isa-isa nga silang lumabas ng kanilang mga bahay. Hawak rin yung mga gasera at meron ding dalang mga itak at kulok. "Ador, ano bang nangyayari dyan?" Sigaw pa nga noon ng matandang lalaki. "May halimaw! May aswang!" Balik naman ang sigaw ni Tino. Siya na po yung sumagot dahil yung atensyon ko ay naroon pa rin sa halimaw. Nang makita na nga ng aswang na hindi lang kami yung kaharap nito, kundi halos lahat din ng mga naroon na kababaryo, doon din po siya parang kinabahan. Tumigil po ito sandali at napansin kong iba na nga po yung titig ng kanyang mga mata. Hindi na puro galit na parang may halo ring kaba. Naguunahan po yung mga kababaryo noon sa pagbato ng mga bato doon sa halimaw na yon. Tinutukan rin po nila ng kanilang mga sibat at meron ding hawak na sulu yung iba na kanilang tinututok. Ang liwanag ay pumaligid sa buong lugar at yung aswang na yon na kanina ay parang walang takot, ngayon parang namimilipit na at napapatras. Isang matandang babae yung sumigaw noon na may hawak na rosaryo. Nagdasal po ito ng mga normal na dasal habang sinisigaw yon. At sa bigat nga po ng sitwasyon at medyo marami na rin kababaryong naroon, doon na nga po nagpasya yung aswang na yun na tumakbo. Napakabilis po nung tumakas. Tumalon lang po ito doon sa may kakahuyan at naglaho na nga sa karimlan. Ngunit ang iniwan po niyang alingaw-ngaw na sigaw ay nagmarka sa lahat ng nakarinig. Galit na pagsigaw po yon, na parang sinasabi nitong hindi pa doon nagtatapos. Huminto po yung lahat noon. Ang mga bata ay umiiyak. Yung mga aso ng kapitbahay ay kahol pa rin ang kahol. At yung mga tao ay nagsiksikan nga sa liwanag ng apoy. "Totoo ba yon?" Tanong pa nga ng isang kababaryo. Napatangulang kami ni Tino. Hindi ko na rin makuhang magsalita. Nanginginig na rin yung mga tuhod ko. At yung hawak kong itak ay puno rin ng itim na dugong hindi ko alam kung paano lilinisin. Nagawa ko po talagang sugatan yung aswang na yon. Mula po noon, lalong naging alerto yung aming baryo. Bawat gabi nagbabantay yung mga kalalakihan. Ang mga kababaihan naman ay nagdarasal rin ng malakas. Hindi na namin muling nakita yung aswang na yon dahil gabi-gabi ding merong mga nagrorondang mga kalalakihan. Malamang ay alam niya na delikado rin siya kung sakaling magpumilit pa siyang makapangbiktima. Alam po ng lahat noon na hindi basta-bastang mawawala yung ganoong uri ng nilalang. Kaya't naging alerto po talaga lahat ng mga tao noon kapag sumasapit na yung gabi. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko yung huni ng aso sa hating gabi, bumabalik pa rin po yung lahat ng alaala ng gabing yon. Kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko. Nung gabing hinarap po namin yung isang aswang at marami ring kababaryo yung naging saksi. At nagpapatotoo na hindi lamang sila guni-guni. Ito po yung kwento ko at sana nagustuhan po ninyo ito at maraming salamat. Magandang araw gabi po sa inyong lahat. Pati na rin sa ating narrator. Tawagin niyo po akong Pilo. Lagpas 50 na rin ako ngayon.
Pero yung ibabahagi ko ay isang karanasang hindi mabubura sa isipan ko. Gaano man katagal yung lumipas na mga panahon, noong dekada 90 nangyari yung kwento kong ito. Panahon na wala pang mga cellphone. Wala ring kuryente noon sa aming baryo. Simpleng buhay lang. Dagat, palengke, lambat at kahoy na bangka. Ganoon lang po palagi. Ako'y isang mangingisda dito sa isang bayan sa Negros Occidental. Noong 25 anyos nga ako, malakas pa yung katawan ko syempre. Pero meron po pala akong kapansanan. Bulag yung aking kanang mata. Bata pa lamang ako ay nahulog nga ako sa puno ng nyog at tinamaan ng sanga sa mata. Simula po noon, kaliwa na lamang yung ginagamit kong paningin. Maraming pagkakataon ko nang narinig noon yung tungkol sa mga wakwak. Isang uri umano ng aswang na may malalapad na mga pakpak. Lumilipad sa gabi at dinadagit yung kanilang mga biktima. Madalas sinasabi ng mga matatanda noon, pag nakarinig ka ng lipad na parang malakas na hampas ng hangin, magdasal ka na, lalo na kung merong tunog na parang sa uwak. Wakwak yan. Sambit pa nga po nila palagi noon. Hindi ko naman yun pinapansin dati. Akala ko ay kwento lang para takutin yung mga kabataan. Dahil ganoon naman talaga yung madalas na gawin nila eh. Pero isang gabi noon ay napatunayan kong totoo nga yung lahat. Noong dekada 90, araw-araw kaming pumapalaot gamit yung bangkang kahoy na walang makina. Sagwan lamang yung gamit naming lahat noon. Ang ilaw namin sa gabi ay gasera at yung mga lambat naman ay syempre mano-mano naming nilalapag sa dagat. Ganon po kasi yung aming nakagisnan. Madalas akong mag-isa sa dagat noon dahil sanay naman ako. Kahit bulag nga ako sa kanang mata. Kabisado ko naman yung mga alon at pati na rin yung tunog ng hangin at yung galaw ng tubig. Ngunit kahit sanay na rin ako sa ganon, ay may gabing hindi ko pa rin makakalimutan. Yung gabing nakasalubong ko yung wakwak. Isang gabi ng Nobyembre noon, malakas yung ihip ng hangin. Ngunit kailangan ko pa rin pumalaot syempre dahil kailangan talaga namin ng pera. At kung walang huli, ay wala ring pagkain at kita para sa pamilya syempre. Habang nasa bangka nga ako at nagbababa ng lambat, napansin kong kakaiba nga yung paligid. Parang napakatahimik naman ang dagat na hindi normal. Parang wala ring isda sa paligid. Wala ring mga ibong dumaraan. At kahit yung mga palaka sa may dalampasigan ay wala kong marinig. Parang pinatay yung lahat ng ingay. Habang inaayos ko nga yung lambat, ay narinig ko yung isang tunog na hindi ko malilimutan. Parang tunog ng isang may kalaparang pakpak na kumakampay sa himpapawid, na para bang may higanting ibon na pumapagalaw ng hangin. Napatingala nga ako noon. Sa kaliwang mata ko, meron akong nakitang dumaan sa ulap. Parang isang malaking nilalang, kumakampay yung malalapad na pakpak. Pero, narinig ko pa yung pangalan ko noon. Paus yun pero malalim. At galing po talaga doon sa ere. Naninindig nga yung balahibo ko nung marinig ko yon. At mula nga doon sa mga ulap, ay bigla yung bumaba. Isang nilalang na nakakapangilabot. Parang kasing laki ng tao, pero may malalapad na pakpak na parang sa paniki. Ang mukha niya ay mahaba. Ang mata ay pulang-pula sa dilim. At ang bibig niya ay puno ng matutulis na mga ngipin. Dumapo po ito sa puno ng nyog, malapit lang sa may dalampasigan. Nakatingin ito ng diretso sa akin noon. Matagal na kitang inaantabayanan, Pilo. Wika pa nga po nito. Ang tinig niya ay parang galing sa dalawang bibig na malalim. At hindi ko po may paliwanag yung kabang nararamdaman ko doon. Hindi ko rin alam kung paano nga niya nalaman yung pangalan ko. Dali-dali akong sumagwa noon palayo. Kahit medyo may kalakasan rin yung hangin, kaya't medyo may alon din. Ngunit sa bawat sagwan ko, ay naririnig ko yung tunog ng pakpak nito. Malakas at mabigat, at halos tinatanga yung bangka ko sa hangin. Hindi ka makakatakas.
Sigaw pa nga po nito mula sa ere. Kung minsan ay nawawala siya sa paningin ko dahil nasa kanan ko ito at bulag nga ako roon. Doon ako lalong natakot dahil kahit lumingon ako ay wala akong makita. Pero naririnig ko pa rin yung hampas ng pakpak nito. Ang pagaspas na parang malapit na nga sa tenga ko. Kung minsan naman ay dumadaan ito sa kaliwa, paikot-ikot lang. At nakita ko yung parang anino lang dahil mabilis po ito kong kumilos. Talagang grabe yung takot na naramdaman ko noon. Kinuha ko agad yung gasera at itinapat ko sa kanya. Nang bumaba nga siya mula sa ere noon, inampas ko yung gasera sa hangin at nagawa ko po yung tamaan at parang nabasag po yun. Kumalat yung apoy at tumama yung apoy sa kanyang pakpak. Doon ko na nga po narinig yung kanyang paghiyaw. Umaalingasaw rin sa hangin yung amoy ng kanyang nasusunog na balat. Nagpupumiglas po ito pero hindi tuluyang nawala. Umatras lang po ito. Kumakampay ng malakas at naglaho na po sa karimlan. Nagawa niyang patayin yung apoy sa kanyang pakpak. Pero sa malayo, naririnig ko pa rin yung tinig nito. Hindi pa ngayon, Pilo. Hindi pa ngayon. Sambit pa nga po nito. Hindi ko na tinapos yung pangingisda noon. Kinukumbinse ko yung sarili kong sana'y panaginip lang yung lahat. Agaran ko namang tinungo yung pangpang. At pagdating ko, grabe na nga yung pawis ko. Nanginginig rin at halos mabali yung sagwan ko sa pagmamadali. Ikwinento ko sa mga matatanda yung nangyari noon. Pero tahimik lang sila. Ang sabi ng pinakamatanda sa baryo. Wakwak yon. Matagal nang gumagala dito yon. Dinadagit yung mga kambing, manok, at kung minsan pa ay tao kapag nakatsansa. Lalo na nga yung nag-iisa at madaling lapitan. Madalas rin silang nasa may laot dahil walang makakapigil sa kanila doon. Sambit pa nga po ng matanda noon sa aming baryo. Mula noon, hindi na ako pumapalaot ng mag-isa. Lagi nga akong may kasamang mangingisda noon. Pero kahit may kasama ako, pakiramdam ko ay palagi pa rin akong minamanmanan. Kung minsan pa, habang nasa dalampasigan nga ako at nag-aayos ng lambat, ay meron ulit na dumaan sa aking ibabaw. Malakas yung hampas ng pakpak at nang tumingin ako ay wala naman akong nakita. Pero parang naririnig ko pa rin yung bulong niya sa hangin. Hindi pa ngayon, Pilo. Ayon nga sa mga matatanda, ang wakwak raw na iyon ay dati ring tao. Sabi nila, isa raw siyang binatang hindi na tuloy ikasal. Sa sobrang sama daw ng loob nito, nakipagkasundo raw siya sa mga nilalang ng dilim para maging ganon din. Tinanggap raw nito yung pagkaaswang at hindi nila alam kung bakit pero alam lang nila na ganon yung nangyari. Meron naman itong matalik na kaibigan na umalis na rin sa baryo na nagkuwento ng lahat. At ang pangalan daw ng aswang na ito ay Antero, isang pangalang matagal nang nabura sa baryo. At ang mas nakakatakot pa, bulag din daw ito sa isang mata katulad ko. Pero sa kaliwa naman daw. Sabi ng mga matatanda, yun umano yung kapalit ng kaluluwa nito nung tinanggap niya yung kanyang pagkaaswang. Talagang sinakripisyo daw niya yung kanyang isang mata. Ngayon po, lagpas 50 na rin ako. May pamilya na rin pero tuwing gabi at naririnig ko yung hampas ng hangin sa bubungan. Bumabalik pa rin lahat sa isipan ko. Ang tunog ng pakpak, ang pulang mata at yung tinig na nagsasabi na hindi pa ngayon, Pilo. At kung minsan ay naiisip ko rin na kung hindi pa noon, baka balang araw, darating pa rin siya para kunin yung dapat sa kanya. Yun ay kahit hindi ko na nga po ito nakita pang muli at wala na rin akong mga paramdam na naranasan sa paglipas ng maraming taon. Ito po yung karanasan ko noong dekada 90. Hindi ko hinihiling na paniwalaan ninyo ako. Pero sana ay magsilbi po itong babala sa gabi, sa dilim at sa katahimikan. May mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero naroroon at baka isa nga sa atin yung sunod nilang kunin. Dito ko na rin tatapusin yung kuwento kong ito. At maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon naman po ay tuloy na tayo sa ating ikalawang kwento na merong pamagat na sa likod ng silid.
Tawagin po ninyo akong Micah, isang accountancy graduate. Nang mangyari yung kwentong ito. Mag-isa po ako noon sa boarding house habang nagre-review para sa board exam. Tahimik yung paligid. Tahimik na parang huling oras na nga ng gabi bago tuluyang mawala yung mundo. Parang ganun po yung katahimikan. Yun bang parang napakatahimik talaga na parang walang ibang mga tao sa mundo. Palagi namang ganito tuwing gabi. Malamig rin. At yung kaunting lungkot sa kwarto ko ay medyo nakaka-apekto rin sa akin. Pero ngayong gabi mas iba yung pakiramdam ko. Habang nag-aaral ay napansin kong nawawala yung phone ko. Dapat nasa lamesa po ito pero hindi ko yun makita. Akala ko ay naiwan ko lang sa labas ng kwarto kaya lumabas ako para hanapin ito. Ngunit bago ko pa man yun matagpuan, ramdam ko na po agad yung kakaibang lamig sa hangin. Malamig. Mas malamig kaysa sa normal. At parang may mabigat na presensya sa paligid. Talagang tahimik, ngunit para bang may nakatingin sa bawat galaw ko. Habang papalapit nga ako sa mesa sa may koridor, narinig ko yung malakas na tapik sa pinto ng kwarto ko. Tumigil ako noon at nanginginig na. Walang ni sino sa paligid. Baka hangin lang, sabi ko pa sa sarili ko. Ngunit kahit anong pilit kong wag na yung pansinin, ramdam ko pa rin yung pagtalo ng puso ko sa aking dibdib. Pagbalik ko sa kwarto, ay umupo ako sa may study table at doon ko nga nakita sa salamin na parang may kumikilos sa gilid ng mata ko. Isang anino, mabilis na dumadaan sa likod ko. Napalingon ako noon pero wala naman. Wala namang tao, ngunit ramdam ko pa rin yung presensya. Parang sinusubaybayan ako ng isang matang hindi ko naman nakikita. Hindi pa nagtatapos yung kaba. May narinig akong bulong, mahina at malamig. Micah, hindi ko may paliwanag yung tunog pero ganun lang yung sinabi. Wala namang kung ano pa. Parang walang laman, pero ramdam ko pa rin sa balat ko. Nanginginig yung katawan ko noon at tumayo nga ako. Ramdam ko rin yung malamig na palad na dumampi sa aking braso. Mabilis lang pero tila naglalaro lang sa paligid ko. Bigla ay merong tumapik sa may bintana. Napatakbo nga ako noon. Tinignan ko sa labas pero wala namang tao. Walang kahit na ano. Ngunit may mga yapak sa sahig na parang basa. Papalapit sa mesa. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung isip ko lang ba ito o meron ng totoong nagpaparamdam. Ang bawat hakbang at galaw ko ay sinusundan ng malamig na hangin at katahimikan. At pag upo ko nga pong muli ay tumigil yung lahat. Katahimikan na lamang na nakakasakal yung naroon. Maya-maya pa ay narinig ko ulit yung huni. Parang halakhak, malayo pero malinaw. Ang ilaw sa kwarto ay kumurap-kurap hanggang tuluyan po itong namatay. Tumayo na nga ako at nanginginig at doon ko po naninag sa sulok ng kwarto yung isang anino. Mataas po yun pero walang mukha. Parang lumulutang. Naninag ko lang mula sa liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana. Hindi ko maintindihan noon kung saan yun nanggagaling. Sinubukan kong lumapit sa pinto pero nakalak yun. Hindi ko rin mabuksan. At yung bintana ay ganun din. Tapos ay para po yung biglang naglaho na lang. Ang kwarto ko, kanina isang lugar na tahimik at parang safe naman. Pero ngayon naging kulungan ng dilim. Ang mga libro ko sa mesa ay nakakalat na at bawat pahina ay nakabukas ng random. At sa bawat pagtingin ko, parang may bagong nakasulat. Nagulat ako nung makita kong merong nakasulat sa isang notebook. Pangalan ko, Micah. Pero hindi ko yun sulat kamay at wala yun kanina doon. Dahil doon din mismo ako sa parehong pahina na yun nagbabasa at nagre-review. Pero naggulat na lang ako na biglang may iba nang nakasulat na hindi ko naman gagagawan. Huminga ako ng malalim noon at pinipilit kong maging kalmado. Ngunit mayabag. Marami, magkakasabay. Mabigat, parang naglalakad sa paligid ng kwarto. Tumakbo nga ako sa kama noon at tinignan yung paligid. Ramdam ko yung malamig na hangin sa leg ko. Hindi ko alam noon kung ano bang dapat kong gawin. Pinilit kong hanapin yung cellphone ko noon at natagpuan ko naman sa ilalim ng kama. At nang itaas ko po yun, may halakak na malapit sa akin. Malamig at nakakarindi. Ramdam ko nga po yung presensya nito. Parang may nanonood sa bawat galaw ko. Doon na nga po ako noon napa-sign of the cross at talagang nagdasal po ako ng taimtim. Paulit-ulit po akong nagdarasal noon. Hanggang hindi ko na malayan ay biglang bumalik po yung ilaw. Parang biglang naging normal yung lahat. Wala na po kong naririnig at nararamdaman kung ano. At nung tumakbo ko papunta sa pinto,
ay nabuksan ko na po yun. Doon na nga po ako humingi ng tulong. Marami naman pong tumulong sa akin doon sa mga kabilang kwarto. At nagmabuting loob rin po yung isang babaeng naroon din na nagre-review na doon na lang daw muna ako matulog sa kanyang kwarto ng gabing yon. Pagkatapos po ng gabing yon, nakiusap na po ako sa landlady namin na lilipat na ako. Agara naman po niya akong pinayagan noon. Medyo lumayo na po ako doon. Ayoko nang bumalik pa sa boarding house na yon dahil nakaranas nga ako ng kakaiba. At pagkatapos naman po ng nangyaring yon, hindi na rin po yun naulit. Ito po yung kuwento ko. Salamat po sa lahat ng mga makikinig dito. Magandang araw sa inyo ating narrator. At itago na lang po ninyo ako sa pangalang Alejandro. Ikukwento ko lang sa inyo itong naging karanasan ko ng mga panahong binata pa lamang ako. Ito rin po yung panahon na nagtungo ako sa Maynila upang makipagsapalaran. Dahil sa hirap ng buhay namin noon sa probinsya, naisipan kong maghanap ng trabaho sa Maynila. May mga kamag-anak rin po kasi kami doon. Kamag-anak po ng nanay ko na siyang tumutulong nga sa akin noon upang makapaghanap ng matatrabahuhan. Ayaw naman sana ng aking mga magulang, pero dahil dala nga rin ng matinding pangangailangan, ay wala na rin silang nagawa kung hindi yung pumayag na rin sa gusto kong makatulong sa kanila sa pamamagitan nga ng pagtatrabaho kahit malayo. Marami rin kasing mga gastusin noon, lalo na nga at nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Isang linggo bago ko tuluyang umalis sa aming baryo upang pumunta ng Maynila, masinsinan pa akong kinausap ng aking mga magulang noon kung sigurado na nga ba ako sa aking desisyon. Tumango naman ako bilang tugon sa kanila at pinagsabihan silang wag na silang mag-alala. Gayong sisikapin ko ring maging maayos yung aking sitwasyon doon. Isa pa, sa isang tiyahin naman ni nanay ako pansamantalang mananatili habang naghahanap ng trabaho. Kaya kahit papano ay hindi na rin ako mahihirapan pang maghanap ng matutuluyan doon. Naging malimit naman yung pagpapaalala sa akin ni nanay at tatay na mag-iingat ako doon. Dagdag pa nila, mas lalong kailangan kong mag-ingat doon. Gayong maraming tao akong makakasalamuha na hindi ko naman kakilala. Hindi kasi tulad sa probinsya na kapag isang baryo o karatig man ay talagang makakilala mo lang yung mga tao. Alam ko na nga kung anong ibig sabihin noon ng aking mga magulang dahil madalas rin nilang sabihin sa akin noon na ang aswang ay tao rin. Kaya't mahirap tukuyin kung aswang nga ba o normal na tao yung nakakasalamuha ko. Napasabi pa ako noon sa kanila na huwag na lamang yung alalahanin. Gayong hindi naman tulad ng probinsya yung Maynila na maraming mga aswang. Kung may dapat ka mang katakutan ay yung mga normal pang tao na talagang masasamang loob. Pero kahit na ganoon, pinagsabihan pa rin nila akong dalawa na huwag akong pakampante. At kahit saan daw ay posibleng merong aswang. At hindi lamang sa probinsya. Hindi na lamang ako nagsalita noon at minabuti ko na lang na makinig sa kanila. Nang dumating nga yung araw ng aking pag-alis sa aming probinsya, nakitaan ko nga ng lungkot yung mukha ng aking mga magulang. Pinalalahanan nila ako na talagang mag-ingat. Naagaran ko na lang ding tinangwan. Bago nga ako tuluyang umalis sa aming bahay, ay binigay pa sa akin yung tatay ko noon. Maliit na bote yun na merong laman. Kaya't napatanong ako sa aking ama kung ano nga ba yun. Tinugunan naman niya ako na yung bote daw na yun ng langis ay ibinigay pa ng kanyang kaibigang manggagamot. Dagdag pa nito, magagamit ko raw yun habang nasa biyahe ako. Gayong pwede ko raw yung gawing gamot pang pahid kapag may naramdaman akong sakit o hindi maganda sa aking katawan. Inakala kong yun lang yung sasabihin nito, pero meron siyang idinagdag na bisa ng naturang langis. Ayon pa kay tatay, makakatulong daw yun sa akin na matukoy kung may aswang ba sa aking paligid. O kaya ay kung aswang nga yung aking mga nakakasalamuha.
Wag ko lamang daw iwawala yon at nang hindi rin ako mapahamak sa aking paglalakbay. Nagpasalamat naman ako sa aking ama noon at inilagay na lamang sa aking bulsa yung naturang bote at tuluyan na rin akong umalis noon sa bahay. Nagsimula nga yung aking pagbiyahe noon. Kahit malungkot, ay hindi ko na lamang inisip pa yung aking nararamdaman dahil mas naisip kong makakatulong ako sa aking mga magulang. Habang nasa biyahe nga noon, hindi ko maiwasan yung makaidlip. Naging maayos naman yung pagbiyahe noon hanggang sa makarating na nga ako sa daungan ng barko. Nasasakyan ko patungong Maynila. Nung naroroon na nga ako, hindi ko alam pero bigla akong kinabahan nang makitang maraming tao roon. Pero kahit na ganon, nanatili lang akong kalmado at nagpatuloy sa aking kagustuhan na makapunta ng Maynila. Nang nakasakay na nga ako ng barko, napakapa ako sa aking bulsa ng aking pantalon. Gayong may nararamdaman akong tila umiinit doon. Naghanap pa nga ako ng mapupwestuhan noon upang makaupo. Kinabahan rin agad ako nang maalala ko yung bote ng langis na ibinigay sa akin ni tatay. Kinuha ko naman ito upang tignan kung ano nga bang nangyayari. At nang makuha ko na nga sa aking bulsa yung bote na yon, nanlaki yung aking mga mata nang makitang kumukulo yun. Nagpalinga-linga ako sa paligid noon upang tignan yung mga tao. Hindi ko akalaing magiging tama nga yung aking ama na hindi nga lang sa mga probinsya uso yung mga aswang. Dahil doon, nagmatsyag na lamang ako sa paligid. Lalo na't hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nawawala yung pagkulo ng naturang langis. Hindi ko rin maiwasan yung magpalingalinga sa paligid at isa-isang tignan yung mga taong nakapalibot sa akin. Hanggang sa hindi ko inaasahan noon ay meron akong napansin na isang matandang lalaking nakaupo at nakatingin sa aking gawi. Matalim yung titig nito sa akin na animoy galit. Napaiwas ako noon ng tingin sa takot na baka aswang nga ito at kung ano pa yung gawin. Nanatili na lamang ako noon sa aking pwesto at nagkunwaring may ginagawa dahil ramdam ko na nakatingin pa rin sa akin yung matandang lalaking yon, kaya't ganoon na lang din yung kabang aking nararamdaman. Naging kampante lang ako noong kumalma nga yung pagkulo ng langis sa bote. Inilinga ko kaagad yung aking tingin at napansing wala na sa kinauupuan nito yung matandang lalaki. Naging maingat na lamang ako noon dahil hindi ko alam kung ano yung pwedeng gawin noon kung sakaling tama nga ako ng kutob na ito nga yung aswang at ito yung dahilan kung bakit kumukulo yung langis sa bote na aking dala. Dahil hindi ko alam kung ilang araw o oras noon yung magiging biyahe ko patungong Maynila, hindi nga ako noon mapakali. Halos minu-minuto ay napapamasid ako sa paligid, lalo na sa bote ng langis na aking dala. Kapag kumukulo yun ay hinahanap ko rin agad yung matandang lalaki gayong batid ko na malapit lang din yung aswang sa akin. Pero hindi ko naman yun nakikita. Hindi ko na alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Ang hinala ko rin noon ay hindi lamang ito yung aswang na lulan ng barkong aking sinasakyan. Kaya't minabuti kong maging alerto sa posibleng mangyari. Nang gumabi na nga noon, hindi ako halos makatulog. Nagigising ako noon kaagad kapag may naulinigan akong mga ingay sa paligid. Pag ganoon nga yung nangyayari, kaagad akong napapatingin sa langis. Kapag naman hindi ito kumukulo, ay napapabuntong hininga na lamang ako noon at bumabalik sa aking pag-idlip. Hanggang nakatulog naman ako noon. Subalit na alimpungatan ako nang may maramdaman akong nakahawak sa aking braso. Nang maimulat ko nga yung aking mga mata, tumambad sa akin yung matandang lalaki. Ganoon na lang yung takot ko. Kaya't napabalikwas nga ako noon sa aking pagkakahiga. Kinuha ko rin noon yung bote ng langis at tinitigan kong kumukulo. At nagtaka ko noon gayong hindi man lang yun kumukulo o kung anumang indikasyon na aswa nga yung matandang lalaking aking kaharap. Nakita nun yung pagtataka sa aking mukha.
Kaya't agaran itong nagwikang hindi siya aswang. Dahil doon, hindi ko na nga napigilan yung sarili ko na tanungin kung bakit ganoon na lang ito makatigtig sa akin. Ipinaliwanag ko rin na dahil nga sa pamamaraan ng pagtitig niyang yon, ay iniisip ko na siya nga yung aswang na malapit. Kaya't kumukulo yung langis na bigay ng aking ama. Napabuntong hininga naman yung matandang lalaking to. Bago nga siya nagpakilala sa akin na siya raw si Mang Tibor. Isa raw siyang manggagamot na mula sa probinsya at may pupuntahan daw siyang gagamutin niya sa Maynila. Sinabi niya rin kung bakit ganoon niya ako titigan. Gayong nakikita raw niya akong tinititigan yung bote na sawari nga niya ay langis. Tama nga siya ng hinala nang mapatingin ako sa kanya at naisip nga niyang inakala kong aswang siya. Akala ko yun lang din talaga yung dahilan nito. Pero may sinabi siyang nagpatindig ng balahibo sa aking katawan. Ayon sa matandang lalaki, malapit daw sa pwesto ko ng mga sandaling yon ang mga aswang. Nanlaki pa nga yung mga mata ko dahil sa aking narinig na mga aswang yung kanyang sinabi na ang ibig sabihin ay hindi lamang isa. Dahil natahimik ako noon, sinabihan ako ng matanda na sumama sa kanya. Gayong ituturo daw niya sa akin kung sino nga ba yung kanyang mga tinutukoy. Sumama nga ako noon. Nagtungo kami sa isang bahagi ng barko kung saan may 2 tao na tila nagmamatsyag sa paligid. Sa wari ko ay mag-asawa yung mga yon. Silang 2 yung nasa bahaging yon, kaya't malakas rin yung naging kutob ko. Na yun na nga yung tinutukoy ni Mang Tibor ng mga aswang. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko noon dahil sinabi na nga niya na yung 2 yon ay mga aswang nakasabay namin sa barko. Sa hindi naman inaasahan ni Mang Tibor ay nakita nga namin yung 2 na tila balisa. Naging panay yung pagpalingalinga ng mga ito at animoy tinitignan kung may tao ba sa paligid. Kinabahan naman ako noon at marahil ay napansin yun ni Mang Tibor, kaya't pinagsabihan nga nito ako. Ayon pa sa kanya, wala akong dapat ipag-alala, gayong hindi magagawa ng mga aswang na yon yung kanilang plano. Dagdag pa nito, mahihirapan din daw yung mga yon kung sakaling may gagawin sila. Gayong nasa dagat nga kami at ayaw ng mga nilalang na yon yung dagat dahil nga tulad ng asin ay mahapdi rin daw ito sa kanilang balat kapag nasaan yung aswang sila. Namangha rin ako noon nung sabihin ni Mang Tibor na nakakaya rin ng mga nilalang na yon na kontrolin yung kanilang pagiging aswang. Lalo na kung matagal na nga sa kanila yung sumpa ng pagiging ganoon. Kung ibabase nga namin sa edad ng mag-asawa, marahil ay matagal na rin silang namumuhay bilang mga aswang. Kahit papano ay nakampante ako noon. Lalo nga at alam ko na kung sino nga yung aswang. Dagdag pa roon, may kasama na rin akong manggagamot na marami ring alam tungkol sa mga ganong nilalang. Nagkwentuhan na lamang kami noon ni Mang Tibor tungkol sa mga bagay-bagay. Naging mapagmatsyag rin naman kami sa aming paligid at mas piniling hindi na lang muna matulog. Marami nga kaming napagkwentuhan ni Mang Tibor noon hanggang sa nakarating na nga ako noon sa Maynila. Pero bago nga kami tuluyang magkahiwalay ni Mang Tibor ng landas, may nangyari pang hindi maganda sa pagitan namin at sa mag-asawang aswang. Nang pababa na kasi ng barko, nakasabay namin yung mga ito. Hindi sinasadyang masagi ni Mang Tibor yung lalaking yon, kaya't nagalit nga ito. Napahinto ito nang siguro ay maramdamang may kakaiba kay Mang Tibor, kaya't nagkatitigan nga silang 2. Hindi naman nakatagal sa pagtitig yung lalaki at napaiwas nga ito ng tingin. Bago sila umalis ng kanyang asawa, may sinabi pa ito kay Mang Tibor, pati na rin sa akin. Ayon dito, alam niyang alam namin kung ano nga silang mag-asawa. Gayong ramdam daw nila yon. Binantaan pa nila kami noon na sana'y wag raw mag-cruise yung aming mga landas. Dahil hindi na raw nila kami hahayaan kung sakali man at makikita raw namin kung ano yung kaya niyang gawin. Pagkatapos niyang sabihin yon, dali-dali nang naglakad palayo noon yung mga ito at hindi na lumingon pa sa amin. Napatawa na lang si Mang Tibor noon at narinig rin po nila yon,
Talagang hindi natakot yung matanda. Nang wala na nga yung dalawang yon, nagwika si Mang Tibor na wag ko na raw isipin yung sinabi ng lalaking yon. Nakangisi pa nga raw ito gayong tila naghahamon daw yon. Gayong parang hindi naman niya alam kung ano yung kayang gawin ni Mang Tibor sa kanya. Kayang-kaya raw siyang patayin ng matanda kung gustuhin ito. Bago naman kami magkahiwalay ni Mang Tibor noon, meron pa nga itong ibinigay na kwintas na ayon sa kanya ay isuot ko raw upang magsilbing proteksyon ko laban sa mga masasamang elemento. Tinanggap ko naman po yon at nagpasalamat sa matanda. At pagkatapos nun ay naghiwalay na nga kaming dalawa gayong iba nga yung landas na kanyang pupuntahan sa aking pupuntahan. Dumiretso naman ako noon sa bahay ng aking tiyahin kung saan nga pansamantalang titira. Sa kabutihang palad naman ay nakarating ako ng ligtas sa kanila. Hahanap rin ako agad ng trabaho noon sa Maynila, pero lagi ko pa ring suot yung pintas na ibinigay ni Mang Tibor. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos naman po yung buhay ko at ng aking pamilya. Kahit papano ay nakaraos naman po kami. Dito ko na rin ito tatapusin at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. At tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Alexa, taga Antique. At gusto ko lang ding magbahagi sa inyo ng naging karanasan namin ng aking nakababatang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Cecil. Nung mga nasa edad pa lamang ako na 10 taong gulang at yung kapatid ko naman ay mga 8 taong gulang, nakailigan naming dalawa na maligo sa may sapa na nasa gitna pa ng kagubatan. Minsan ay kasama rin yung aming lola Chodora. At minsan naman ay sumasama na lang din kami sa mga kalaro naming nagpupunta roon. Dahil wala namang bali-balita noon tungkol sa mga masasamang elemento sa gubat o maging sa mga aswang, ay kampante naman yung aming lola na hayaan kaming magpunta roon kahit na may pagkakataon na kaming dalawa lamang ng kapatid ko. Isang hapon noon, sa pagkakatanda ko ay mga nasa 3:00 na rin po yon, nang magpasya nga kami ng kapatid ko na magpunta sa sapa upang maligo. Alam rin namin noon na kapag anong oras ay may mga bata rin sa baryo namin at maging sa mga karatig baryo na nagpupunta roon para maligo. Nagpaalam naman kami noon kay Lola at nang payagan nga kami nito ay hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at agaran kaming nagpunta doon. Bago nga kami tuluyang makaalis noon, pinagsabihan pa kami ni Lola na wag lang magpapagabi at baka kung matakot kami sa daan gayong madilim na nga yung daan pa uwi. Tumangulang kami noon kay Lola at nagwika pa kaming bago mag 5:00 ng hapon ay uuwi rin kami ng kapatid ko. Nagsimula na nga kaming maglakad noon patungo doon sa gubat. Habang naglalakad ay hindi nga namin maitago yung pananabik gayong makakaligo nga kami ulit doon. Bukod pa sa pagligo ay naglalaro rin kami roon syempre. Kaya talagang masaya tuwing naroroon kami ng kapatid ko. Puro pa kami tawanan noon habang tinatahak nga yung daan patungo doon sa may sapa. Dahil meron ngang mas malapit na daan patungo roon, doon nga namin napiling dumaan. Nagpatuloy lang yung masayang paglalakad namin ng kapatid ko hanggang sa makarating na nga kami noon doon sa may sapa. Nakita namin na maraming mga batang naroroon. Kaya tumakbo na nga kami agad. Nung naroroon na nga kami sa sapa, agaran din kaming nagtampisaw sa tubig. Tulad rin ng ibang mga bata. Sumali pa nga kami sa kanilang mga laro. Dahil nawili nga noon sa pakikipaglaro habang naliligo, hindi na nga namin namalayan yung oras noon. Hindi pa naman madilim yung paligid syempre. Pero ang ilan sa mga kalaro namin ay isa-isa na ngang nagsiuwian. Maging yung mga batang umuwi sa baryo namin ay nauna na ring umalis. Pero kami, nanatili pa rin kami doon upang maglaro pa saglit. At hanggang lumaon, ay kaming dalawa na lamang yung natitira sa sapang yon. At dahil kami na lang yung naiwan doon, napagkasunduan naming magbabad na lang ng ilan pang minuto bago umuwi. Ganon po kami kasabik sa paliligo doon. Ilang sandali pa ay umahon na rin kami sa lupa at tinungo na nga yung aming mga tsinelas.
Nang maisuot na namin yung mga yon, ay nagsimula na rin kaming maglakad. Yun nga lang, 4 na hakbang pa lang siguro yung aking nagagawa nang tawagin ako ng kapatid ko, na noon ay hindi pa pala nakakaalis sa bahagi kung saan nga namin iniwan yung aming mga tsinelas. Napalingon ako sa kanya noon at kita ko naman na meron siyang tinuturo sa may kabilang bahagi ng sapa na hindi naman malayo. Tinignan ko nga yung kanyang tinuturo noon at ganoon na lang yung aking pagkamangha nang makita yung isang bayawak doon na kulay puti. Umiinom po ito ng tubig sa may sapa. Marahil ay doon lang din nakatuon yung kanyang atensyon, kaya't hindi nga kami nito napapansin na nakatingin na nga sa kanya. Talagang puting-puti po yun. Sa kaba naman namin ng kapatid ko na baka sugurin nga kami nito, ay tumakbo na rin kami palayo roon. Hindi na kami lumingon pa noon hanggang sa makalayo na nga kami sa may sapa. Nang nakalayo na nga kami, naisipan naming tumigil muna sa pagtakbo at saka tinignan nga yung puting bayawak kung naroroon pa ba sa may sapa o baka wala na. Tinanaw nga namin yon at nang hindi namin ito nakita ay nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad pa uwi. Pinagsabihan ko pa yung kapatid ko noon na bilisan na lamang namin yung aming paglalakad dahil unti-unti na ring dumidilim noon sa paligid. Naisip ko rin baka maabutan kami ng naturang bayawak kaya't minadali na rin namin na makauwi. Talagang kakaiba po kasi yung bayawak na yon. Sa kabutihang palad naman, ay nakauwi naman kami sa bahay nang hindi na nga namin nakikita yung puting bayawak. Dahil doon, ay napaisip ako na baka sa ibang bahagi nga nagtungo at wala naman talaga itong balak na lumapit sa amin kung nasa may sapa kami ng aking kapatid. Tinanong pa kami ni Lola Chudora noon kung bakit ganoong oras ng araw kami nakauwi at muntikan pa kaming abutan ng dilim. Dahil doon ay hindi na nga namin nilihim pa sa kanya yung tungkol sa puting bayawak na kumuha ng atensyon naming dalawa. Kaya rin natagalan nga kaming umuwi. Nang marinig nga ni Lola Chudora yung kwento naming magkapatid, sinabihan niya kaming kapag nakita ulit namin yung naturang bayawak, ay wag na lang naming pansinin. Binalaan pa niya kaming wag kaming lalapit doon at maging sakta nito ay iwasan rin naming dalawa. Hindi ko napigilan yung mapatanong noon kay Lola at sinabi nitong yung mga ganong kulay ng bayawak daw ay marahil matatanda na kaya mas mabuting pabayaan na lamang. Wag lang daw kaming lumapit sa mga yon dahil kahit na may edad na rin daw yung mga ganoong hayop ay malalakas pa rin daw yung mga ito at may kabilisan. Tumangulang kami noon bilang pagsang-ayon. Akala namin na yun lang din yung sasabihin ni Lola. Pero nagulat kami nang magwika pa ito. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon din kasing iba yung interpretasyon sa puting bayawak. May mga nagsabing marahil ay engkanto daw o alaga ng mga engkanto. Pero may ilan din na baka kampon umano ng mga aswang. Nakaramdam kami ng takot nang banggitin ni Lola yung tungkol sa aswang. Nagtaka naman ako noon. Kaya't naitanong ko nga sa kanya kung paano malalamang posibleng aswang nga yung isang hayop. Gayong nasabi niya rin na kaya ng mga aswang yung mag-anyong hayop. Napalunok ako noong magsimulang magsalita si Lola. Tila hindi ko naman masyadong naintindihan yung mga sinabi nito. Nang marinig ko nga sa kanya na kapag merong mapupulang mga mata, ang isang hayop na animoy nagbabaga daw, ay posibleng aswang daw yon. Naalala ko kasi yung naturang bayawak na napansin ko rin na merong mapupulang mga mata. Napansin nga ni Lola Chudora noon yung pananahimik ko, kaya't nagtanong siya kung ano nga ba yung aking problema. Napailing na lang ako noon at sinabing wala naman gayong nakikinig lang ako sa kanya kahit yung totoo naman ay wala nga akong naintindihan sa kanyang sinabi. Hindi nga nawala sa isipan ko noon yung mapupulang mga mata ng bayawak. Napaisip nga ako noon na marahil ay bakas ba nga yun. Pero agad din akong napapailing dahil tinatakot ko lamang yung aking sarili.
Nasundan pa nga yung pagpunta namin sa sapang yon. Pero hindi na rin namin nakita yung naturang bayawak. Kaya't kahit papano ay unti-unti ko na rin nalilimutan yung tungkol doon. Hanggang isang gabi nga noon, yun nga yung araw na hindi ko makakalimutan. Nagpunta nga kami noon sa sapa upang makapaglaro at maligo. Nang makarating nga kami doon, tulad ng aming inaasahan, may ilang mga kabataan rin yung naroon. Agaran nga kaming naligo doon. At talagang tinamasa yung sayang dulot ng aming paliligo at paglalaro. Nung lumaon ay nag-uwian na rin yung iba naming mga kalaro. Ngunit may dalawa pa kaming kalaro na naiwan doon. Ayon sa mga ito, sasabay na lang din daw sila sa amin kapag uuwi na rin kami sa aming baryo. Nagpatuloy naman kaming apat sa aming paglalaro. Naisipan pa nga naming magtagu-taguan malapit lang sa sapa dahil may mga ilan ng malalaking bato rin yung naroroon na kahit papano ay pwede rin mapagtaguan. Nagsimula na nga kaming maglaro noon ng tagu-taguan. At dahil hindi nga kami taya ng kapatid ko, naisip naming iisa lang kami ng pagtataguan. At nang meron nga kaming nahanap ay doon nga kami nagtago. Mula sa aming pinagtataguan ay natatanaw namin yung dalawa naming kalaro. Lalo at malapit lang sa kinaroroonan ng taya nagtago yung isa pa naming kasama. Nang matapos nga sa pagbibilang yung taya, ay nagsimula na nga siyang maghanap. Habang naghahanap nga ito, ay natatawa na nga kami sa mga kilos nun. Hindi pa man niya nakikita noon yung isa naming kasama, ay napansin nga namin na merong papalapit sa kanyang kinatatayuan. Nakatalikod ito, kaya't hindi niya marahil napansin yung puting bayawak na mabilis na naglalakad at tungo sa kanyang direksyon. At yung tawa nga namin nung una ay biglang napalitan ng pangamba. Dahil sa takot na baka may kung anong mangyari sa aming kalaro. Dahil sa tingin nga namin ng kapatid ko ay baka atakihin siya nun, lumabas na nga kami sa aming pinagtataguan. Sinigawan namin siyang tumakbo na paalis doon. At yun naman yung kanyang ginawa. Napalingon pa nga siya noong sabihin naming may humahabol sa kanyang bayawak. Kaya't natalisod po ito sa may bato at natumba. Napatakbo naman yung isa naming kasama gayong natakot rin ito na baka maging siya ay lapitan ng naturang bayawak. Mabilis yung tumakbo palayo. Pero hindi siya hinabol ng puting bayawak dahil nakatuon lamang yung pansin ito sa kalaro naming natumba. Mabilis niyang nilapitan yung kalaro naming yon. Kaya't napasigaw na rin yon dahil sa kaba. Tumakbo na rin kami noon habang may dalang bato na maaari naming ibato sa puting bayawak. Hindi na nga namin inisip yung babala noon ni Lola tungkol sa hayop na yon dahil naisip naming iligtas yung aming kalaro at baka mapahamak nga ito. Nang makalapit na nga yun sa aming kalaro, sinubukan niyang sunggaban yon. Mabuti na lang at nagawa ring makaiwas ng kalaro namin at mabilis rin siyang tumayo. At tumakbo na nga ito palayo sa puting bayawak. Sinalubong na lang namin siya ni Cecil noon. At nang makalapit na nga ito sa amin ay magkakasama kaming binato nga yung puting bayawak na humahabol sa kanya kanina. Natamaan po namin yon. Kaya't nagawa niyang huminto ng halos ilang minuto rin. Wala itong naging sugat. Sa mata po yun tinamaan at mukhang hindi naman malubha. Pero marahil ay nasaktan rin po yon. Ginamit na lang namin yung pagkakataong yon para tumakbo na rin palayo. Dahil medyo padilim na nga rin yung paligid, binilisan namin yung aming pagtakbo gayong takot rin kaming baka abutan kami ng naturang bayawak. Nang makalayo na nga kami at wala kaming naririnig na sumusunod sa amin, naisipan naming huminto para saglit na makapagpahinga. Nagwika naman yung aming kalaro kung nakita raw ba namin yung mapupulang mata ng bayawak na yon. At noon din ay binanggit rin ito na baka aswang daw talaga yon. Kaya't nasa panganib raw kami. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mabibilis na mga pagyabag. Kaya inakala namin na yung puting bayawak na yon. Tumakbo na lang kami ulit hanggang sa may narinig na nga kaming malakas na mga pag-aangil. Hindi na kami lumingon pa noon hanggang sa makalabas na nga kami sa gubat. At madilim na rin ang mga sandaling yon. Nang makalayo na nga kami sa gubat na yon, napalingon kami at dahil maliwanag nga yung buwan, ay nakita naming may malaking aso na
na nakatingin sa amin mula roon. Walang ano ay parang dumapa po ito at napagtanto namin na yung malaking aso ay siya rin yung puting bayawak na aming nakita sa may sapa. Minabuti na lang din naming umuwi noon sa bahay namin at ikwinento kay Lola yung mga nangyayari. Nagtaka kasi ito kung bakit may kasama kaming kalaro namin gayong gabi na rin yon at hindi kababaryo yung naturang bata. Nang marinig nga ni Lola yung aming naging karanasan, binawalan na nga po niya kaming magtungo doon sa may sapa. Ayon pa sa kanya, habang hindi napapatay yung aswang na nag-aanyong puting bayawak na marahil ay nakatira sa gubat, hindi raw kami magiging ligtas na pumunta doon. Sumang-ayon na lang din po kami kay Lola noon. Gayong takot rin kami sa mga nangyayari. Nanatili muna sa bahay namin yung aming kalaro at pinakain na nga rin siya ni Lola. Ihatid na lang daw kasi ito ni Lola sa kabilang baryo kung saan nga siya nakatira. Di na rin nagawa yun ni Lola nang may dumating na kalalakihan sa aming bahay at tuguan yung mga yon at sinusundo nga nila yung aming kalaro. Napag-alaman naman namin ni Lola na tsuhin pala yun ng bata at yung isa pa naming kalaro ay ligtas na rin daw. Kaya raw duguan yung mga yon ay nakipagbuno pa raw yung mga ito sa puting bayawak na humabol sa kanila sa loob ng gubat. Hindi nga raw nila akalaing aswang pala yun. Kahit pa na meron na silang kutob, lalo at mapupula raw yung mga mata nun na talagang nagbabaga sa dilim. Napagtanto na lang din nilang tama nga yung kanilang kutob nang unti-unti raw itong naging isang matandang babae. At doon na nga sila nagpang-abot. Ayon pa sa kanila, mukhang nagawa raw nilang patayin yung matanda. Hindi man daw sila 100% sigurado. Dahil nakawala pa nga raw yun. Pero marami raw yung malubang sugat na tinamon dahil sa mga pagtaga. Kinuha na nga nila noon yung kanilang pamangkin at umalis na rin sila. Kinaumagahan na balitaan na lang din po namin na meron ngang natagpo ang matanda sa gubat na wala ng buhay. Alam na po namin noon na yung matandang yun ay walang iba kundi yung matandang aswang na nag-aanyong puting bayawak. Pero syempre ay nanahimik lang din po kami lalo at hindi naman kami sigurado sa mga nangyari. Pagkatapos naman po ng mga nangyaring yon, wala nang napabalitang mga kung anong kababalaghan sa aming baryo. Kahit pa inaabot na nga kami ng dilim ulit sa aming paglalaro, ay wala na rin kung ano kaming nararanasan. At naging tahimik naman po yung aming buhay noon. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Sana ay magustuhan ninyo itong kwento ko na ito. Bago ko simulan ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Lando. Tubong Aklan pero kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Amerika. Maglilimang taon na rin ako dito. Pero yung ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 1989. Parehong taon kung kailan ako nag-asawa. Nakatira kami sa parte ng Aklan na malapit sa mga bundok. Kaya medyo malayo talaga kami sa kabiasnan. Malayo kami sa Kalibo, na tinuturing na parang sentro ng probinsya namin. Maswerte na noon kung makapunta kami sa Kalibo ng mga 10 pagkakataon sa loob ng isang taon. Bihirang-bihira lang. Dahil wala ring pang pamasahe. At abala kami araw-araw sa pagbabanat ng buto para may raos ang pang-araw-araw na gastusin. Ang asawa ko ay tawagin po nating Mayang. Wala pa kaming anak noon dahil hindi pa kami handa. Nagpakasal lang kami dahil pareho na kaming nasa legal na edad. At nagsasama na rin naman kami noon kaya mas maigi na rin magpakasal. Ang pinaka-pinagkukunan namin ng pera noon ay ang pag-uuling. Kagubatan din kasi banda sa amin, kaya marami rin talagang kahoy na pwedeng gamitin sa pag-uuling. Medyo mura lang din po noon pero ayos lang basta makaraos po kami. Yung kinalalagyan namin ay meron namang kalapit na mga ibang bahay. 2. Malapit pero hindi yung tipong halos magkatabi na talaga. Kung baga mga ilang metro lang din ang distansya sa amin.
na maituturing na rin naman talaga naming kapitbahay. Yung ikinabubuhay po nila ay pangangahoy din at pag-uuling. Kaya minsan nagkakasabay pa nga po kami sa gubat sa paghahanap ng mga kahoy. Masaya po kami sa ganon. Masukal yung gubat kaya mas maigi din talaga at mas masaya kung merong mga kasama. Madalas kong kasama noon si Mang Puloy at ang isa pa naming kapitbahay na tawagin din nating Mang Boy. Itong si Mang Puloy at si Mang Boy, yung talagang parang naging kaibigan ko na rin kahit mas matanda nga yung mga ito sa akin. Kung minsan maaga pa kaming umaalis at hapon na kami babalik, sinasabay na nga rin namin ang pangangaso. At madalas doon po kami nagluluto sa gubat. Isa yon sa pinakagusto kong gawin. Madalas iniipon lang namin ang mga kahoy at binabalik-balikan lang namin lalo at mabigat yon. Bawal naman kasi na doon kami gumawa ng ulingan sa loob ng gubat. Pero yung ibinebenta namin na kahoy panggatong, minsan doon na rin namin sa gubat sinisibak. At tinatali lang namin yon at nilalagay sa sako para mas madali ngang bitbitin lahat. Maganda ang samahan naming magkakapitbahay noon. Isang araw sabi ni Mang Boy sa amin, baka lumipat na raw sila sa Iloilo. Dahil maganda nga yung trabaho ng anak niya doon. Pinaghirapan niyang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak at nakakuha na ito ng magandang trabaho doon sa Iloilo. Nakapag-ipon na rin ito, kaya gusto raw nito na lumipat na sila doon. Ang sabi ni Mang Boy noon, mukhang buo na rin daw yung loob ng kanyang asawa, kaya balak daw nila na yung tatay na ni Mang Boy yung patirahin sa bahay nila dahil talagang lilipat na sila. Yung tatay ni Mang Boy nasa kabilang barangay, pero baka lumipat na raw nga doon sa barangay namin. Lalo at kasama pa raw ng tatay nila yung isa pang kapatid ni Mang Boy na medyo may problema daw sa pag-iisip dahil dati nga raw itong na-addict sa pinagbabawal na gamot. Kaya nasira ang utak. Ang sabi lang ni Mang Boy sa amin noon, ituring daw sana namin ang tatay niya at ang kanyang kapatid sa kung paano din namin siya itinuring bilang kapitbahay. Pagkatapos nga po ng usapan na iyon, mga 3 araw siguro ang nakaraan, umuwi na nga doon yung tatay at kapatid ni Mang Boy. Hindi pa nakakalipat sila Mang Boy noon, pero umuwi na doon ang tatay niya at ang kapatid para masanay na rin daw sila unti-unti sa lugar namin. Matanda na yung tatay nito noon, pero nakakabilib na malakas pa yung pangangatawan. Mga 70 na siguro sa banta ko. Mukha naman itong mabait pero may pagka-weirdo rin talaga. Laging nakadungaw sa bintana at nakatanaw sa bahay nila Mang Puloy. Yung isa pa nga naming kapitbahay na nabanggit ko na rin kanina. Mga 2 araw pa lang siguro sila doon nung sabihin sa amin ni Mang Puloy na medyo kakaiba daw ang matanda. Nagtanong pa ito sa akin kung wala ba daw kaming napapansing kakaiba rito. Nung unang gabi daw kasi ng matanda doon, nakita daw siya ni Mang Puloy na lumabas ng bahay ng alanganing oras. Hating gabi na raw noon eh. Pero nagkataon lang na lumabas si Mang Puloy para gumamit ng kubeta. Hindi raw siya napansin ng matanda. Lumabas daw ito ng bahay at nagmamadali daw na tumakbo papasok sa kakahuyan. Nung sinabi niya iyon, abay syempre ay nagtaka po ako agad. Ano naman ang gagawin doon ng isang matanda sa hating gabi? Mapapaisip ka talaga pero hindi pa ganun kalala yung iniisip ko noon. Dagdag pa ni Mang Puloy, iba daw yung kilos ng matanda noon eh. Parang hindi daw uugod-ugod. Mabilis daw na parang meron daw itong nakitang kung ano na kanyang hinabol. Susundan daw sana ni Mang Puloy, pero natakot din siya at hindi na rin niya kaya ang tawag ng kalikasan. Kaya yun na muna ang kanyang inuna. Akala ko noon
Yun na yung buong kwento niya. Pero meron pa itong dinugtong. Nung sumunod naman daw na araw pagkatapos niyang makita ang matanda, nakita naman daw ng kanyang asawa na sinasakal ng matanda ang aso ni Mang Boy at naglalaway daw ito na parang gusto raw nitong patayin yung alagang aso ng mismong anak niya. Litong-lito ako noon. Hindi ko lubos maisip na sa ilang araw pa lang napananatili doon ang matanda. Marami nang napansing kakaiba yung isa naming kapitbahay. Bago lang sa akin noon ang mga ganong pangyayari, kaya tinanong ko si Mang Puloy kung ano ba sa tingin niya ang tunay na nangyayari. At diretsahan akong sinagot ni Mang Puloy. Duda daw niya, isang aswang yung tatay ni Mang Boy. Napatanong ako ulit noon dahil nagulat ako. Ang iniisip ko lang kasi, baka wala sa katinuan at katunayan ay nalungkot ako noon. Pero nung sabihin yun ni Mang Puloy, yung lungkot ko napalitan ng pangamba. Dahil yung sinasabi niya na baka isang aswang, magiging kapitbahay na talaga namin. At ayon sa nabalitaan ko, pagtatanim, pangangaso at pag-uuling din daw ang kabuhayan ng matanda. Tawagin pala natin ang matanda na ito sa pangalang Lolo Randy. Kapag nagkataon, magkakasabay kami sa gubat at hindi ako komportable na meron kaming makakasamang ganon. Nung sumunod po na araw habang nagpapakain ako ng alaga naming baboy, biglang lumapit sa akin si Lolo Randy. At ang sabi nito, "Aba, malaki-laki na ang alaga ninyo ah. Pwede na." Sambit pa nito. Tumango naman ako at ngumiti-ngiti lang sabay tumalikod na dahil umiiwas nga ako sa kanya. Nung bigla pa itong may pahabol na sinabi, "Pwede na. Pwede nang kainin ng buhay." Mahina pa po nitong sabi. "Anong sabi ninyo?" Agad kong tanong noon pero ngumiti lang din ito at naglakad palayo. Medyo napikon ako noon. Pero alam kong hindi lang yon basta biro. Mukhang aswang nga talaga yung matanda. Nung gabi na, pagkatapos naming maghapunan, natulog na agad ang mga kasama ko sa bahay. Kasama ko rin kasi yung mga magulang ko bukod sa asawa ko. Ako naman hindi talaga mapakali. Hindi ako makatulog. Mga 10:00 na noon. Pero wala pa rin. Kaya hindi na ako nakatiis. Matahimik akong lumabas ng bahay. At dinala ko ang susi. Para pwede pa rin akong lumabas na mailako pa rin yung pinto namin. Mahirap na at baka may ibang pumasok. Pumunta ako noon sa bahay nila Mang Puloy. Balak ko sanang magpasama sa kanya para magbantay ng gabing yon. Pagdating ko doon, nagulat ako dahil nasa labas din ng bahay si Mang Puloy. Nagyoyosi ito dahil hindi rin daw siya mapakali. Nung sabihin ko sa kanya ang plano ko, agad itong pumayag dahil gusto rin daw talaga niyang alamin ang tunay na pagkatao ng matandang si Lolo Randy. Bago kami umalis ay nagdala si Mang Puloy ng sibat, yung ginagamit namin minsan sa pangangaso, at aaminin kong sanay pong gumamit ng ganon si Mang Puloy. Ang ginawa namin noon, marahan kaming gumapang sa matataas na damuhan na malapit doon sa kulungan ng baboy. Pero bago namin ginawa yon, pinilit ako ni Mang Puloy na magpahid ng uling sa buong katawan ko. Para daw maitago ang amoy namin at para mas hindi kami makita sa dilim. Kung sakaling aswang araw talaga ang matandang babantayan namin. Nilalamok na kami noon sa kakabantay pero hindi kami sumuko. Ilang sandali pa, bumukas yung pinto sa likod nila Mang Boy. Tanaw namin mula doon at lumabas doon si Mang Randy. Nang mangyari yon, agad po akong kinabahan.
Mukhang tama talaga kami. Palingon-lingon ito sa paligid na parang sinisiguradong walang tao. Maliwanag rin yung buwan noon. Ang ikinagulat namin, medyo tumabi ito sa mga nakatumpok na kahoy na parang nagtatago. Pero sa pwesto po namin, kitang-kita pa rin ito. Naghubad din ito ng damit. Talagang hubot-hubad. At pagkatapos nun, may hawak itong bote at yung laman nun, pinahid niya sa kanyang buong katawan. Parang langis. Tapos ang hindi ko makakalimutan, dumapa yung matanda sa lupa na parang gumagapang. Hindi na sobrang kita dahil natatabunan na ng mga talahib. Pero doon pa lang sa paraan niya ng paggapang, talagang kikilabutan ka na. Ilang sandali pa. Muntik na akong mapasigaw noon nung mula sa kinalalagyan ng matanda, biglang merong tumalon na isang malaking hayop. Kulay itim yon na may kalakihan. Hindi na yon makita ng maayos pero yung tumatak sa akin, yung mga mata ng hayop, napakapula kaya mas lalo kang kikilabutan sa anyo nito. Biglang tumakbo yung hayop dire-diretso malapit sa kulungan ng baboy namin. Nanginginig yung tuhod ko noon. Halos maihina ako sa kaba. Pagkat yung itsura ng hayop, sobrang nakakatakot. Tandaan natin na nandoon lang sana kami para magmatsyag. Hindi namin inaasahan na yun yung makikita namin. Yung hayop na ito, marahang tinutungo ang kulungan ng baboy namin. Sa punto na iyon, hinawakan ako sa likod ni Mang Puloy na parang sinasabi niya na dumapa lang ako at wag akong gumalaw. Madalas niyang gawin sa akin yon kapag nangangaso kami. Kaya alam kong balak talaga nitong gamitin ang hawak-hawak niyang sibat. Yung hayop na ito na ilang metro na lang sa amin ay talagang kakaiba. Parang aso pero mas pahaba yung bunganga at yung tenga. Nung agad yung tumalon at tumungtong sa taas ng kulungan, alam na naming balak talagang kainin nun ang alaga naming baboy. Doon na nang ibabaw ang emosyon sa akin dahil napakahalaga sa amin ang alaga namin. Lalo at malapit na yung ibenta. Napatayo ako noon at napasigaw. Doon na tumalon ulit sa lupa yung hayop at napalingon sa direksyon namin. Nagulat din yata ito pero nag-aangil pa rin. Bago pa man ako makagawa ng kahit ano, tumayo na si Mang Puloy at agad niyang sinubukang patayin yung hayop gamit yung kanyang sibat. Tinamaan yun pero mabilis talaga na nakaiwas yon sa malubhang tama. Parang dinaplisan lang sa kanyang likuran. Doon na ako sumigaw talaga ng buong lakas na meron ngang aswang. Ang bilis po ng hayop kong tumakbo na hindi na agad namin nasundan kung saan yun nagpunta. Pero agad naming tinumbok ang bahay nila Mang Boy. Lumabas naman ito agad. At sinabi namin sa kanya na nakita namin ang tatay niya na nagpalit ng anyo. At tinuro pa namin yung damit na naiwan nito nung hinubad niya iyon. Nagtataka si Mang Boy noon na halatang galit din sa pinagsasabi namin. Bumalik ito sa loob ng bahay nila at tinawag ang kanyang ama. Ang sunod na naming narinig noon ay sumisigaw na si Mang Boy na galit na galit. Tay, bakit ka may sugat? At bakit wala kang saplot? At nandyan ka pa galing sa bintana? Totoo ba? Aswang ka ba? Totoo ba? Sigaw noon ni Mang Boy na galit na galit. Mukhang naabutan niya ang sarili niyang ama. Nagwala ito at parang pinagbabato ang mga gamit. Ilang sandali pa, lumabas na ulit si Mang Boy at nakiusap na umuwi na raw kami at siya na ang bahala. Halatang hiyang-hiya ito at galit na galit din sa kanyang ama. Nung umuwi na nga kami, naririnig pa rin talaga namin na galit si Mang Boy at nagwawala.
Hindi ko alam kung gaano kaluba ang sugat ng matanda noon. Pero sigurado akong tinamaan yon. Kaya narinig naming sinabi ni Mang Boy na meron ngang sugat ang kanyang ama. Matagal-tagal din bago tumigil yung pagwawala ni Mang Boy. Kinaumagahan yan, pumunta sa bahay si Mang Boy. Ang sabi nito, kami na lang daw pala ang bahala sa kanyang bahay. Dadalhin daw niya ang tatay niya sa Iloilo at susubukan niyong ipagamot. Hindi na raw sila babalik pa sa lugar namin. Pero sana daw, wag na naming ipagsasabi pa kahit kanino. Nung diretsahan ko siyang tinanong kung aswang ba talaga ang kanyang tatay, tinignan ako sa mata ni Mang Boy at tumango ito. Humingi siya ng pasensya. May mga sinabi na raw sa kanya ang kanyang kapatid noon tungkol nga sa kanilang ama. Pero dahil may problema nga sa pag-iisip noon ng kanyang kapatid, ay hindi daw siya naniwala. Ang sabi pa nito, baka isa pa raw pala yon sa mga dahilan kung bakit lalong nasiraan ng bait ang kanyang kapatid. Malamang ay nauna raw nitong nalamang aswang ang kanilang ama. Nung araw din ay yon, umalis na nga agad sila Mang Boy. Kasama niya pati ang kanyang ama na hindi man lang makatingin ng diretso sa amin noon. Niwala ngang sinabing kahit ano. Yung bahay nila, hinayaan lang namin. Walang tumira hanggang nawasak na lang ang bubong nun. Hinding-hindi namin makakalimutan ang lahat ng mga nangyari noon. Sa banta ko, malamang hindi rin nagamot yung tatay ni Mang Boy. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Paalam. Ako nga po pala si Danilo. Taga Eastern Samar po ako. At dito na ako tumanda sa baryo namin na hindi ko na rin babanggitin pa. Para mas komportable ang pagkukwento ko ng aking karanasan. 40 anyos na po ako ngayon. At katunayan, meron na rin pong 3 anak. Nangyari itong kwento na ito, dekada 90. Abala kami noon sa paglilinis ng paligid at mga natumbang puno dahil nadaanan nga po kami ng bagyo. Normal na sa aming lugar sa Samar ang makaranas ng ganito sa tuwing merong dumadaang bagyo. Bagyuhin kasi talaga ang lugar namin. Maswerte namang kaunti lang yung wasak na nangyari sa bahay namin. Dahil medyo matibay naman yung pagkakagawa ng bahay. Meron namang negosyong bigasan yung mga magulang ko. Kaya kumikita naman ng maayos na nakapagpagawa naman kami ng medyo matibay na bahay. Habang nagliligpit kami ng mga kalat, meron kaming 2 kababaryo na lumapit sa amin. Hinahanap yung tatay ko. Nung tinawag ko naman yung tatay ko, doon ko nalaman na gusto palang umutang ng pera ng 2 kababaryo na iyon. Umiiyak sila noon. Lalo at mas malapit sa dagat ang kanilang mga bahay, kaya nawasak talaga. Hiram lang sila ng pera para kahit papaano makapagsimula silang muli at maipatayo ang kanilang nawasak na bahay. Dahil doon, syempre, naawa naman yung tatay ko. Hindi kami mayaman pero kahit papaano, may naipon namang konti yung tatay ko. Kaya pinahiram niya talaga yung 2 naming kababaryo. Grabe ang pasalamat nila noon sa amin. Lumipas ang ilang buwan at nakabayad na agad yung isa. Inunti-unti lang nito yung kanyang pagbayad at sa awa ng Panginoon ay nabayaran naman niya. Habang yung isa naman, ni hindi man lang nabawasan yung kanyang utang. Ang lagi lang nitong sinasabi kapag sinisingil ay babayaran daw niya ng buo para isang bagsakan lang. Pero wala namang nangyayari. Hindi naman din masabi na wala talagang pangbayad. Dahil alam naman namin na malakas naman din ang kanilang kinikita sa pangingisda. At meron din naman silang pwesto sa palengke. Bukod pa po doon ay meron din silang prutasan na ang anak naman nila yung nagbabantay. Kaya wala talaga silang rason
na hindi makabayad kahit paunti-unti. Isang araw, nag-deliver kami ng tatay ko ng bigas sa isang sari-sari store na nagre-retail din ng bigas. Sumasama ako lagi para merong katulong yung tatay ko sa pagbubuhat. Sakay kami ng aming tricycle. Napadaan kami noon doon sa bahay ng kababaryo naming merong utang kay tatay. Na katunayan, aabutan na yata ng 1 taon. At niwala man lang bawas ang kanyang utang. Ang sabi noon ng tatay ko, pagbalik raw namin, ay subukan daw naming singilin ulit. Daanan daw namin. Ginawa nga namin yon, Sir Dan. At akalain mo ba naman na nung singilin na namin ito, binantaan pa kami at pinagmumura. Kaya binantaan rin po ito ng tatay ko na ipapabarangay na lang daw namin kapag hindi pa rin talaga magbayad o kahit maghulog man lang. Maayos naman kasi yung usapan pero ayaw lang talaga nilang sundin. Hindi po namin nakalain na yung akala naming hindi pa ganon kalala na problema ay mapupunta pala sa isang kwentong kababalaghan. Galit na yung tatay ko noon. Kaya ang sabi niya, tuwing may pagkakataon daw ay talagang sisingilin niya. Isang gabi, maaga pa naman noon, mga bandang 6:30, pero madilim na. Papunta kami noon ni tatay sa isang lamay dahil namatay nga yung nanay ng kanyang kaibigan. Naglakad lang kami noon. Napadaanan naman kami noon sa bahay ng kababaryo namin na merong utang sa amin. Tawagin na lang pala natin sila sa pangalang Mang Pedro at Aling Sheila. Mag-asawa po sila. Ang sabi ng tatay ko noon, daanan daw namin. Sinabi ko naman sa kanya na wag na siguro dahil gabi na nga. Pero nung dumaan po kami doon, nagkataon na nandoon pala si Mang Pedro sa labas ng kanilang bahay. At siya na po mismo yung unang nagsalita tungkol doon. Ang sabi nito, yung utang pala namin, ihahatid na lang namin siya na. Ihahatid na namin mamaya, kahit gabi na, para matapos na. Inaantay ko lang na makauwi si Sheila, galing sa bayan. Medyo inis po na wika ni Mang Pedro noon. Sabi ng tatay ko, bukas na lang, lalo at gabi na nga. Pero pinili talaga ni Mang Pedro na babayaran na raw talaga nila sa gabing yon mismo. Kaya sinabi na lang ng tatay ko na bahala sila kung ano yung gusto nilang gawin. Sinabi na rin ng tatay ko noon na magtawag lang sila sa bahay namin at nandoon naman yung nanay ko at ang aking kapatid. Napatanong si Mang Pedro noon kung saan daw ba kami pupunta. At sinagot naman ng tatay ko na pupunta nga kami sa isang lamay. Tumangulang si Mang Pedro noon kaya nagpatuloy na kami. Nung nandoon na kami sa lamay, nakaramdam naman ako na medyo masama yung aking tiyan. Kumikirot na kasi ito noong papunta pa lang pero lumala lang talaga nung nandoon na kami sa lamay. Kaya napilitan ako noon na magsabi kay tatay na uuwi na lang muna ako. Hindi naman yung tipong parang tawag ng kalikasan ang kailangan ko Pero masama lang talaga ang aking tiyan. Masakit lang talaga yon. Kaya nagmadali akong umuwi. Sa ibang daan ako dumaan noon. Lalo at meron nga akong alam na mas mabilis na daan. Nung nasa bahay na ako, agad akong nagpapahid kay nanay ng langis sa aking tiyan. Hinilot-hilot rin niya yon at medyo bumuti naman ang aking pakiramdam. Balak ko sanang bumalik pa sa lamay noon. Nung matanong ko muna kay nanay kung totoo ba na nagbayad na ng utang sila Mang Pedro. Ang sabi naman ni nanay wala daw, kaya natawa na lang ako noon. Sabi ko na nga ba, kalokohan lang yung pinagsasabi ni Mang Pedro na yun Wika ko pa po noon kay nanay. Pero pagkatapos ko pong sabihin yon, Sir Dan, biglang may malakas na kalabog sa bintana namin. Yung tipong parang binato ng kung anong mabigat na bagay. Agad naming binuksan yung bintana at inilawan namin sa baba nun. Napasigaw yung nakababata kong kapatid nung makita namin na isang patay na manok
yung nandoon sa baba ng bintana. Nung inilawan din namin ang bintana, Sir Dan, meron ng mga mansa ng dugo sa mismong bintana na parang yung patay mismo na manok yung ginamit para batuhin yung bintana namin. Nagulat kami noon hanggang sa kumalabog ulit sa kabilang bintana. Nung tinignan ni nanay, napasigaw rin ito dahil ganon din yung tumambad sa kanya. Patay ulit na manok at mga manok po mismo namin yon. Manok panabong ng tatay ko. Kilala ko eh. Pero ang weirdo lang talaga doon ay parehong merong kagat sa leeg at sa katawan yung mga manok bago ibinato sa bintana namin. Nakakabigla talaga yon. Parang kinain ng mabangis na hayop bago ibinato sa amin. Kaya iba na ang kutob ko noon at sinigurado ko na maisara ng maigi yung bintana. Nagmadali din akong ilak ang mga pinto. Sa itsura kasi talaga ng manok parang ginutay-gutay. Ang sabi ng nanay ko noon, "Aswang to anak. Merong aswang na bumisita sa atin at mukhang galit." Sabi po noon ng nanay ko. Naniniwala kasi kami talaga sa mga aswang bago pa man mangyari itong kwento na ito. "Kunin mo yung bagakay," wika ng nanay ko noon. Meron kasi kaming ganon, Sir Dan. Pinatulis na kawayan na gawa sa bagakay. Parang isang uri ng kawayan. Naniniwala yung tatay ko sa ganon. Lalo at matagal siyang tumira sa Iloilo nung binata pa siya. Kinuha ko po agad yon. Sa may kusina lang yon banda. Nakasanda lang sa gilid ng aparador. Nung kunin ko na po yon, munti ko pong mabitawan yun agad nang makita kong merong nakakatakot na nilalang na sumilip sa bintana. Gawa lang sa kawayan yung bintana namin sa kusina. Yung tipong merong mga butas na makikita mo yung nasa labas. Nakakatakot talaga yon. Na napatras ako agad. Yung mga pangil at yung mata, talagang kikilabutan ka eh. Sumigaw ako noon kay nanay na sinabi kong nandoon yung aswang. Sa punto po na iyon, sinusubukan ng tanggalin ng aswang yung kawayan na bintana. Pinupwersa po niya iyon. Na parang gusto talaga nitong pumasok. Ako naman nanginginig talaga yung kamay ko noon dahil nga sa takot. Lalo at wala kaming kahit sinong katabing bahay na mahihinga namin ng tulong. "Nay, nandito siya!" Sigaw ko po noon. Tumakbo naman doon si nanay at ang aking kapatid. Napasigaw din sila noon nang makita yung nilalang na pilit tinatanggal yung bintana. Doon na po inagaw ng nanay ko sa akin ang bagakay. At dali-dali niyang sinubukang saksakin yung aswang gamit yon. Kasya kasi yun doon sa mga butas sa bintana. Abala po yung aswang sa pagtanggal sa bintana na hindi niya inaasahan ang gagawin ng nanay ko. Nakita ko mismo na nasugatan ni nanay yung aswang bago yun tumigil sa pagsubok na tanggalin yung bintana. Pero agad po yung umalis doon banda sa bintana. Maya-maya pa, yung pinto naman po namin sa likod yung kanyang kinakalampag. Agad po namin yung hinarangan ng mesa at ng mga upuan. Pinupwersa niya yon. Nag-aangil pa yon na parang asong ulol. Galit na galit. Talagang gusto nitong makapasok. Kumuha na rin ako agad ng kutsilyo. At desidido po ako noon na lumaban. Sakto naman po noon na natanggal yung aming doorknob at nakapasok na po yung kamay ng aswang. Tinulak agad ni nanay at ng kapatid ko yung mesa para maipit yung kanyang kamay. Ako naman po, umakyat ako doon sa mesa at sinaksa ko ng makailang ulit yung kamay ng aswang. Dahilan para hilahin niya po ulit yon palabas. Galit na galit yung aswang nang mangyari yon, na mas lalo niyang tinutulak pabukas yung pinto. Pero mas nagulat kami nung sumigaw po yung nilalang sa labas na yun daw yung kabayaran niya sa kanyang utang sa amin. Nagawin daw kaming biktima
sa gabing yon mismo. Ganun po talaga mismo yung sinabi niya, na ikinagalit namin dahil alam na namin kung sino nga ba yung aswang. Ang sabi ng nanay ko noon, buksan ko daw yung pinto at sabuyan daw namin ng asin. Tapos, kapag nangyari na raw yon, tutusukin daw niya ng bagakay. Napakatapang po talaga ng nanay ko. Pero bago pa man namin magawa yon, narinig na namin yung boses ng tatay ko. Kasunod po nun ay ang putok po ng baril. Isang putok pa lang po, kumaripas na yung nilalang palayo. Nagdadala kasi talaga ng baril yung tatay ko kapag umaalis ng gabi. Binuksan namin yung pinto noon pero sabi ng tatay ko, susundan daw niya yung aswang. Mabuti na lang daw at umuwi siya dahil hindi rin daw pala siya mapakali. Meron na raw palang nangyayari sa amin. Susundan nga sana ng tatay ko noon. Pero yung nakababata kong kapatid, iyak na ng iyak na pinipigilan niya yung tatay ko. Alam na po naming si Mang Pedro, yung hayop na yon. Kaya kinaumagahan, pinabarangay po agad ni tatay. Pero doon rin namin nalaman na umalis na pala ito ng baryo at doon daw muna maghahanap buhay sa Mindanao. Pinuntahan ni tatay noon si Aling Sheila at tinanong ng harapan pero itinanggi po yun ni Aling Sheila na meron siyang alam. Pero ang sabi niya, nung gabi daw na iyon, umuwi raw na duguan si Mang Pedro at nagmadali daw itong umalis. Nang mapansin ng tatay ko na parang wala talagang kalam-alam si Aling Sheila, hindi na po nito diretsyong sinabi yung duda namin na baka aswang yung kanyang asawa. Hanggang sa lumipas na lang din po yung mga isang buwan at nabalitaan na lang din po namin na lumipat na rin pala sa Mindanao sila Aling Sheila. Nang dahil lang po sa utang, muntik pa kaming mapahamak. Nagpapasalamat ako noon at napakatapang talaga ng nanay ko. Siya lang po yung naging kalmado ng gabi na iyon. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Maraming salamat po kung mapili ito. At maraming salamat din sa lahat ng mga makikinig.